Mateo, ang henyo, credit to the author. M1951-60. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Power. Sa sandaling nawala ang boses ni Matios, agad siyang nagbuga ng malaking bibig ng ambon ng dugo. Ang chi at daloy ng dugo ng katawan ng tao ay likas na may kanilang mga panuntunan. Ang pagsaksak sa mga acupoint gamit ang isang gintong karayom na nagiging sanhi ng pag-agos ng vital energy at dugo sa kabaligtaran, ay katumbas ng puwersahang pagbaligtad sa direksyon ng daloy ng chi at dugo sa loob ng katawan. Ang pasanin na dulot nito sa katawan ay halos hindi maisip. Sa panahon kung saan ang mga chi at dugo ay umagos ng baligtad, maaari nitong bigyan ang taong gumamit ng karayom ng panandaliang pagpapalakas ng lakas. Pagkatapos, ang hinihintay ay kamatayan dahil sa kakulangan ng mahalagang enerhiya at dugo. Ang paggamit ni Mateo sa ganitong uri ng paraan ay katumbas ng paggamit ng isang paraan na pumatay ng 3,000 ng kaaway sa halaga ng pagkawala ng 3,000 sa kanyang sarili. Ang mga kahihinatnan ay napakasamang isipin. Tumingin si Motley kay Mateo, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit habang sinasabi niya, "Ikaw. Loko ka, ayaw mo na sa buhay mo." Malamig na ngumiti si Y at sinabing, "Relax, it won't take my life." Ang isang perpektong ika-6 na pagbabagong gininto ang katawan ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Ngayon, maaari na kayong magsimulang tumakas. Ngunit, kailangan mong mas mabilis kaysa sa akin. Bang! Hindi nagdalawang isip si Mateo at nakarating sa harap ng sugatang assassin na may dalang teleport. Isang palitan ang tumama sa kanya sa paglipad. Kasunod nito, itinuro ni Mateo ang kanyang daliri at diretsyong napilayan ang kanyang Divine Sea. Ganap na hindi pinapansin ang paghihirap ng ibang partido, diretsyong binuhat siya ni Mateo sa kanyang kamay na parang may hawak na manok at hinabol ang ibang tao. Ang kasalukuyang Mateo ay umaapaw sa mahahalagang enerhiya, mas malakas kaysa dati. Sa oras na iyon, sa lungsod, ang mga taong ito ay hindi pa Matios match. Pabayaan mo na ngayon. Nabahira ng sariwang dugo ang kanyang damit na pula na may bahid ng dugo na estilo. Ang ekspresyon ni Motley ay naging sobrang pangit. Paano pa siya maglalakas loob na manatili? Sa paggalaw ng kanyang figure, nawala siya sa kanyang kinalalagyan. Ang dalawa pang tao ay kapareho niya, kaya lang magkahiwalay silang tumakas. Sana lang ay hindi sila hahabulin ni Mateo. Isang malamig na tawa lang ang ibinigay ni Mateo, humakbang palabas, at naabutan ang isa sa mga assassin sa halos isang iglap. Bang! 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 3 suntok na sunod-sunod, bawat suntok ay mas mabigat kaysa sa huli. Saglit lang hamarang ang assassin na yun, tapos may malaking butas ang dibdib niya. Pagkatapos, siya rin ay nagkaroon ng kanyang banal na dagat na sinayang ni Mateo at dinala sa kanyang kamay. Ang ilang mga pagkilos ng mga tao na ito ay matagal nang nagpagulo kay Mateo. Ang kasalukuyang Mateo ay umaatake sa galit, paano pa rin siya magpapakita ng anumang pagpapaubaya. Ang mga galaw ng mga powerhouse ng tunay na Diyos ay napakabilis sa wakas, na lumipad sa kawalan, 10,000 milya sa isang iglap. Sa maikling panahon na ito, ang dalawa pang tao ay nawala ng walang bakas. Ngunit matagal nang nag-iwan ng divine sense si Mateo sa kanila. Hanggat hindi sila nakatakas sa isang tiyak na radius, matutunton sila ni Mateo. Noong si Mateo ay nasa 6th firmament celestial deity realm, ang 4th firmament true god na si Wendell at ang iba pa ay hindi na makakapantay sa kanya sa bilis. Ngayon, naabot na ni Mateo ang pinakamataas na 9th firmament celestial deity realm. Ang bilis ng kanyang spatial shift ay ilang beses pang mas mabilis. Ang paghuli ng hanggang 2 firmament na tunay na Diyos ay natural na walang mahirap. Ang dahilan kung bakit pinili niyang lumipat dito ay ang topography ng lugar na ito ay isang maluwang na open space. Maaaring magpakita si Mateo ng spatial shift ng walang pagpigil. Naglabas ng lubid si Mateo at sinaksak ang 2 assassin na parang patay na aso, at kinaladkad sila sa likod niya. Kasunod nito, humakbang siya palabas at muling nawala sa kinatatayuan. Matapos ang ilang dosenang paghinga, naabutan muli ni Mateo ang isa pang tao at pilayan siya, tinali siya kasama ng 2 pang tao sa iisang lubad.
Ngayon, si Motley na lang ang natira. Ang kasalukuyang Motley ay katulad ng isang aso na nawalan ng tahanan, desperadong tumatakbo. He urged his divine essence to the limits, praying crazily in his heart for Mateo to not come to find him first. Unti-unting lumipas ang oras. Tiyak na, tulad ng inaasahan niya, hindi hinabol ni Mateo. Si Motley ay nagpakawala ng bahagyang buntong hininga sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na kumalma kahit kaunti. Talagang makakatakas ako. Talagang makakatakas. Gumamit siya ng reverse flow art at hindi niya ito mapanatili ng masyadong mahaba. Hanggat kaya kung kumapit hanggang maubos ang vital energy niya, makakatakas ako. Si Motley ay galit na sumisigaw sa kanyang puso. Paano pa rin maglakas loob ang kasalukuyang Motley na mag-isip tungkol sa pagharap sa isang ganting atake pagkatapos maubos ang vital energy ni Mateos? Gusto lang niyang makatakas. Sa mismong sandaling ito, umaasa lang siya na ang iba pang dalawang tao ay maaaring maantala ng kaunti pa. Kaya lang, taliwas sa kanyang inaasahan ang mga resulta. Dagendong. Biglang, sa kawalan ng unahan, isang dagendong ng dragon ang nagmula sa ulo. Nagbago ng husto ang mukha ni Motley, nagmamadaling tumugon. Ngunit ang paggalaw ng Universe Dragon Claw na ito ay biglang dumating. Higit pa rito, ang kapangyarihan ay napakalaki. Bang! Ang matinding pag-alo ng enerhiya ay nagmula sa hangin. Lumipad pa atras ang figure ni Motley, bumulwak ang sariwang dugo. Unti-unting lumabas sa kawalan si Mateos' figure. Tumingin siya kay Motley na may malamig na mukha at mahinahong sinabi, "You deserve death." Baka sa mukha ni Motley ang kawalan ng pag-asa. Direktang lumuhad sa harap ni Mateo, umiyak siya, "Ako. Mali ako. Pakiusap ko, bitawan mo ako. Bitawan ka." Kung gayon, sino ang hahayaan sa mga martial artist ng Heavenly Eagle Imperial City na namatay ng hindi makatarungan? Makakaasa ka, hindi kita papatayin ngayon. Gagamitin ko ang ulo ng iyong aso para magdaos ng seremonyang pang-alaala para sa mga namatay na kaluluwang namatay sa Heavenly Eagle. Tulad ng sinabi niya, muling inilabas ni Mateo ang isang kuko. Putok. Diretso na bumagsak si Motley sa ilalim ng lupa. Diretso namang winasak ni Mateo ang kanyang banal na dagat gamit ang isang kislap. Kasunod noon, isang malamig na liwanag ang sumilay. Swoosh! 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 Nakarinig lamang ito ng sunod-sunod na kaawa-awang sigaw na parang baboy na kinakatay. Naputol na ang mga litid ng kamay at binti ni Motley. Nawasak ang kanilang mga banal na dagat at naputol ang mga litid ng kanilang mga kamay at binti. Ngayon, para na silang mga pile, hindi man lang makatayo. Pagkatapos niyang gawin ito, bumantong hininga si Mateo at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog, hindi na makagalaw. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, isang figure ang lumabas mula sa kawalan. Tiningnan ni Benji ang walang malay na si Mateo at tiningnan si Motley na umiiyak pa rin sa lupa. Bawantong hininga siya at sinabi, "Napakabait mong bata. Hindi ako maihahambing sa iyo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuhat ni Benji si Mateo, pinasan si Motley ng 4 na tao gamit ang isang kamay, at muling naglaho sa kawalan. Sa Nine Pledge Imperial Capital, sa loob ng nakatagong silid ng maliit na bahay tuluyan, nagdikit ang mga kilay ni Shadowwind. Tiningnan niya ang communication anting-anting na hawak niya at bumulong sa sarili, napakagaling naman ni Mateo. Sa pagpunta niya sa Lustrous Gold Great Imperial Capital, nakapagdala siya ng maraming True God Realm powerhouses. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang maliit na Heavenly Eagle Imperial City ay may mga taong nagtatago ng mga pambihirang talento. Mukhang ako mismo ang dapat pumunta rito. Sa kalahating taon na ito, palaging nakikipag-ugnayan si Lujin kay Shadowwind. Kanina lang, natanggap niya ang mensahe ni Lujin, na nagsasabing nagdala si Mateo ng ilang True God Realm martial artists mula sa Lustrous Gold Great Imperial Capital. Ngayon, ang buong City Lord Moon Manor ay napapalibutan ng mga powerhouse ng True God Realm. Dahil sa iilan lamang sa kanila, napakahirap sumugod at hulihin si Mateo. Dahil dito, naramdaman din ni Shadowwind na ito ay lubhang nakakaabala. Isang tunay na Diyos ng ika-6 na langit, 3 tunay na Diyos ng ika-5 langit, mukhang
Kailangan ng ating Nine Pledge Branch na umatake ng buong lakas sa pagkakataong ito. Pagkatapos magsalita, minasa ni Shadowwind ang mga selyo gamit ang dalawang kamay. May mga agos ng itim na sinulid na Dom Alloy patungo sa kawalan. Pagkalipas ng kalahating buwan, sunod-sunod na itim na anino ang sumugod sa nakatagong seed na ito sa ilalim ng lupa. Ito lahat ang mga piling mamamatay tao ng Nine Pledge Branch. Karaniwan, nagkukubli sila sa ilang mga kabisera ng imperyo at malalaking kabisera ng imperyo. Bihira silang tawagin pabalik. Pero sa pagkakataong ito, para mahuli si Mateo, tinawag silang lahat ni Shadowwind pabalik. Sa mga taong ito, ang pinakamahina ay isang powerhouse ng Fourth Firmament True God. Nakarating pa nga ang mga makapangyarihan sa Seventh Firmament True God Realm. At ang pinuno ng sangay ng Nine Pledge Branch, si Shadowwind, ay isang super powerhouse ng 8th Firmament True God sa simula pa lang. Ang hanay na ito ay higit pa sa sapat upang lipulin ang isang kabisera ng imperyo. 1952. Kamahalan, ano po ang dahilan ng inyong pagtawag sa amin pabalik? Oo, napakaraming nagtitipon sa Nine Pledge Branch, ito ay isang bagay na walang katulad. Nagsigawan ng lahat para makapagsalita, halatang naguguluhan sa mga kinikilos ni Shadowwind. Bagamat mukhang hindi kapansin-pansin ang Nine Pledge Branch, sapat na ang lakas ng sanggang ito upang lampasan ang isang mataas na antas ng imperial na kabisera. Karaniwan, ang mga taong ito ay nakakalat sa kung saan-saan. Nang sabay-sabay silang tipunin, halatang mausisa ang lahat. Kumaway si Shadowwind at sinenyasan ng lahat na tumahimik bago dahan-daw ang sinabi, tinatawag ko kayong lahat dito, natural lang na may mahalagang gagawin. Ipinakilala ni Shadowwind ang sitwasyon ng Heavenly Eagle. Namutla ang lahat sa takot nang marinig nila ito. Isang maliit na lungsod ng imperyo ang talagang may ganitong kalakas na lakas. Totoo ba ito o peke? Isa lamang itong maliit na batang iyan sa Celestial Deity Realm. Ang Myriad Treasure Tower ay magpapadala ng napakaraming tao para pumunta at protektahan siya. Anong alam mo ba? Si Mateo ang kasalukuyang puno ng pera ng Myriad Treasure Tower. Normal lang din ang pagpapadala ng mas maraming tao para protektahan siya. Ang maliit at lihim na silid na ito sa ilalim ng lupa ay kasalukuyang nagpaplano kung paano haharapin ang Heavenly Eagle Imperial City. Sa loob ng City Lord Moon Manor ng Nine Pledge Imperial Capital, si Wendell ay kasalukuyang maingat na tumutugon sa malungkot na lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap niya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagngangalang Laysen, ang Tower Master ng Myriad Treasure Tower ng 5 Firmament Great Imperial Capital, isang super powerhouse ng 9th Firmament True God. Ito. Panginoong Laysen, ano nga ba ang mga palihim na gawain sa loob ng maliit na bahay tuluyan na iyon? Tanong ni Wendell. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Umupo ng tuwid si Laysen, bahagyang umiinom ng mabangong tsaa, tila inaalala ang nalisahan sa kanyang mukha. Ang kayang tiisin ni City Lord Munyo hanggang ngayon bago magtanong ay medyo lumampas sa aking inaasahan. Hindi naman sa hindi sinasabi sa iyo ni Duan na ito, pero natatakot akong takutin ka. Gusto mo ba talagang malaman? Sabi ni Laysen nang may magaan na ngiti. Nanliit ang mga mata ni Wendell. Matagal na niyang inaasahan na ang maliit na tuluyan sa lungsod ay hindi pangkaniwan. Para makagawa ng isang makapangyarihang 9th Firmament True God Powerhouse na personal na magkulong sa City Lord Moon Manor, paano magiging simple ang bagay na ito? Bukod dito, mayroon pang hindi bababa sa 20 late-stage True God Realm Powerhouses na nananatili sa City Lord Moon Manor sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng nakakatakot na hanay ng mga tao ay naging dahilan upang hindi makatulog ng maayos si Wendell nitong mga nakaraang araw. Labis ang kanyang pagkagulat sa kanyang puso. Dahil kahit na maraming True God Realm Powerhouse ang mga ito, hindi sila kabilang sa iisang paksayon. Gaya ng, si Laysen na ito ang Tower Master ng Myriad Treasure Tower ng 5 Firmament Great Imperial Capital na may jurisdiction sa 9 Pledge Imperial Capital, habang ang iba pang mga tao, ang ilan ay nagmula sa mga dakilang kabisera ng imperyo, ang ilan ay nagmula sa ilang matataas na kabisera ng imperyo. Mayroon pang ang ilan na mga makapangyarihang nilalang na nagmula sa ibang mga Heavenly Emperor Bodhimanda. Teka lang, sino ba naman ang mag-uudyok sa mga taong ito na magtipon dito?
Isang Empyrean. Hindi rin kayang pakilusan ng mga Empyrean powerhouse ang mga True God powerhouse ng napakaraming lugar. Kaninong mukha ba talaga ang laki ng mukha niyan? Punong-puno ng kuryosidad si Wendell. Nitong mga nakaraang araw, labis siyang napigilan nito. Tahimik na pumasok ang mga taong ito sa City Lord Moon Manor at hindi natakot ang sinuman. Sa ngayon, sa loob ng City Lord Moon Manor, siya lang ang nakakaalam ng pinagmulan ng mga taong ito. Habang nakatingin kay Laysen, mariing tumango si Wendell at sinabing, Panginoong Duan, pakilinaw naman po. Uminom muli si Laysen ng tsaa at nakangiting sinabi, sa totoo lang, ang maliit na inn na iyon ay isang sangay ng Death Soul Gate. Kung tama ang aking mga haka-haka, malamang ay hindi bababa sa 10 middle stage at pataas na True God Realm powerhouses ang nasa ina iyon ngayon. Basa again. Nang inig si Wendell, ang tasa ng tsaa na nasa kanyang kamay ay agad na nahulog sa lupa. Agad na namutla ang kanyang kutis, 2 talampakan ang walang tigil na nanginginig. Ang Death Soul Gate, isang pangalang nanginginig sa takot ang lahat ng marinig iyon. At ang nakakatakot na puwersang ito ay talagang mayroong isang napakalakas na sangay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ilang taon na ba silang umiral? At saka, ilang tao at ilang paksayo na ang natanggal nila sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang isip ni Wendell ay nasa kaguluhan, puno ng nagtatagal na takot. Pero Lord Munduan, ang iyong Myriad Treasure Tower ay hindi rin handang tutulan ang Death Soul Gate, tama ba? Medyo nag-aalinlangang sabi ni Wendell. Ngumiti si Laysen at sinabing, ang ating Myriad Treasure Tower ay nagnenegosyo. Hanggat may sapat na kita, natural lamang na gumawa tayo ng aksyon. Bukod dito, ang pangkat na ito ay may kilalang kilala, kaya lahat ay may tungkuling parusahan sila. Nabigla si Wendell sa kanyang puso, at mas lalong naging mausisa kung sino ang kumokontrol sa taong ito sa likuran. Sa oras na ito, isang figure ang tahimik na lumitaw sa malaking bulwagan. Yumuko ang dumating bilang pagpupugay kay Laysen at sinabing, Panginoong Duan, nagsimula na ang Death Soul Gate. Nang inig ang buong katawan ni Wendell, biglang napagtanto na isang malawakang labanan sa True God Realm ang malapit ng magsimula. Naglaan ng oras si Laysen para uminom ng tsaa, dahan-daang tumayo, at sinabing, tawagin silang lahat, ang 9 Pledge Branch ng Death Soul Gate na ito ay nagdala ng kapahamakan sa loob ng maraming taon at dapat ding lipulin. Ang mga tao ng Death Soul Gate, ang grupo ng mga tao ay lumabas ng lungsod at pinunit ang mga balat kayo sa kanilang mga katawan. Nagbilin si Shadowwind, maging mas maingat sa daan. Huwag gulatin ang damuhan at alertuhan ang kalaban. Kapag narating na natin ang Heavenly Eagle Imperial City, mauuna tayong magtago at papasok. Maghintay tayo ng tamang sandali para kumilos, naiintindihan mo ba? Opo, Panginoong Shadowwind. Tumanggap ang lahat ng mga utos, lahat ay napasigaw sa ere. Hindi lang nila alam na bawat kilos at galaw nila ay sinusuri. At sa unahan, ang naghihintay sa kanila ay isang nakagugulat na pagtambang. Kasalukuyang nasa gitna ng mabilis na paglalakbay ang grupo ng biglang, ilang dosenang nakakakilabot na alon ng enerhiya ang dumaan sa kawalan at tumama sa mga ito. Damugong. Sa itaas ng kalangitan, isang napakalakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Ang mga mahihina ay direktang pinatay ng berserk energy. Masyadong biglaan ang pagbabago ng mga pangyayari, halos hindi nakareact ang lahat sa oras. Sa itaas ng kalangitan, nagsanib puwersa ang mga malungkot na sigaw. Agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Shadowwind. Nabangga sila. Paano ito naging posible? Noon pa man ay ang kanilang Death Soul Gate ang tumatambang sa mga tao. Kailan pa sila tinambang ng iba noon? Sino ba yan, pumarap ka sa Panginoong ito? Pananakit ng mga tao sa pamamagitan ng palihim na paraan, anong klaseng bayani ang maituturing mong bayani? Galit na sigaw ni Shadowwind. Swoosh! 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 Kasabay ng kanyang pag-ungol, mahigit 2 figure ang nakapalibot mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na nakapalibot sa grupong ito sa gitna. Nang makita ni Shadowwind at ng iba pa ang ganitong hanay, agad na namutla ang kanilang mga mukha. Mahigit 20 late-stage True God Realm powerhouses, ang ganitong uri ng lakas ay sadyang nakakamangha pakinggan.
Ang isang nasa katanghaliang gulang na tao sa kanila ay isa pang ang nakakatakot na nilalang na Ninth Firmament True God. Ang pakikitungo sa isang grupo ng mga taong nagpapatuloy ng lahat ng posibleng krimen at walang kapatawarang kasamaan, ang pananakit sa pamamagitan ng palihim na paraan ay itinuturing ding kabayanihan, tama ba? Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Shadowwind at sinabi kay Laysan habang nakakuyom ang mga kamay, kapatid na ito, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Isa lamang tayong grupo ng mga taong nagmamadali sa daan. Ano ang dahilan kung bakit kayo lahat ay nag-aabang dito? Tumingin si Laysan kay Shadowwind at bahagyang ngumiti. Shadowwind, bilang pinuno ng Nine Pledge Branch ng Death Soul Gate, hindi ako naniniwala na hindi mo nakikilala ang Tower Lord mo na ito. Nalungkot si Shadowwind, palihim na napaisip kung paano sila nalantad. Natural niyang kilala ang Tower Lord mo ng Myriad Treasure Tower ng marangal na 5 Firmament Great Imperial Capital, isang makapangyarihang nilalang sa 9th Firmament True God Realm. Bilang pinuno ng sangay ng Death Soul Gate, paano niya hindi malalaman? Nang makitang hindi nagsasalita si Shadowwind, malamig na sinabi ni Laysan, talaga bang nagtataka ka kung bakit nabubunyag ang iyong mga pagkakakilanlan? Huhu, hayaan mong makilala mo ang isang tao. Natural lang na maiintindihan mo. Gaya ng sinabi niya, isang figure ang dahan-dahang lumabas mula sa kawalan. Tumingin si Shadowwind sa dumating. Hindi sinasadyang nanigas ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya sa gulat, Mateo. 1953. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Maaari kayang ang mga 20 over True God Realm Powerhouse na ito ay ipinatawag lahat ni Mateo. Paano naging posible ang ganitong bagay? Kahit pa kayang pinuhin ni Mateo ang soul-driving Dao Fusion Pill, hindi pa rin posible na magkaroon ng ganito kalakas na rallying power, di ba? Kalimutan mo na si Mateo ay isa lamang maliit na celestial deity realm, kahit ang isang Empyrean powerhouse ay hindi rin kayang tipunin ang mga True God Realm powerhouse na kabilang sa napakaraming iba't ibang paksayo ng sabay-sabay. Lord Moon Shadowwind, kahit na ito ang unang beses nating pagkikita, kung iisipin mo pa, hindi mo naman siguro ako dapat kilala, di ba? Tumingin si Mateo kay Shadowwind at malamig na sinabi. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shadowwind at sinabi sa seryosong boses, ikaw. Paano mo nagawa iyon? Tunay ngang walang kapantay ang pagkagulat ng puso niya sa mga sandaling iyon. Napakaraming pagdududa. Una, ang mga mamamatay tao ng kanilang Death Soul Gate ay pawang may dalang mga nakal-alasong gamot. Kapag nabigo ang misyon, magpapakamatay sila. Ngunit ang mga itim na lotes sa kanyang lihim na silid ay hindi naglaho. Ipinakita nito na ang 5 taong iyon ay hindi namatay. Sa totoo lang, kahit hindi mamatay ang mga taong ito, paano nila nagawang ipadala sa kanya ang impormasyong ito para linlangan siya? Imposibleng kontrolado ng mga tao ang mga tao sa kanilang mga Death Soul Gate. Hindi lang niya alam na may hawak si Mateo na isang kayamanan ng espiritong Empyrean na tipong banal na kaluluwa. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ganito lang talaga ang mga poison pills ng Death Soul Gate mo. Kahit gusto na nilang mamatay, hindi pa rin sila pwedeng mamatay. Kung bakit naman handang tumulong sa akin ang mga senior na ito, iyon ay dahil may iba pa akong pagkakakilanlan. Ako ang head elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Nanliit ang mga mata ni Shadowwind, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang tingin. Ang bantog na katanyagan ng Alchemy Celestial Pavilion, natural lang na alam niya ang tungkol dito. Anong klaseng konsepto iyon, ang punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion? Ibig sabihin, ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion na sobrang katandaan ay kailangang yumuko bilang pagsuko kay Mateo. Ang mga elder ng Alchemy Celestial Pavilion, ang pagkakakilanlan ng bawat tao ay mas mataas kaysa kay Laysan, ang ganitong uri ng Tower Master ng Myriad Treasure Tower. Kaya, gaano kataas ang pagkakakilanlan ni Mateo? Hindi pa rin nakakarating si Mateo sa True God Realm. Paano niya nagawa iyon? Ang talento niya sa alchemy daw ay talagang nakakatakot. Kahit na may sapat na kaalaman ng Death Soul Gate, sina Mateo at Empyrean Flutterfeather ay nakikipaglaban sa alchemy, ang ganitong uri ng balita, natural lamang na hindi nila alam ang tungkol dito. Natuklasan ni Shadowwind na ang aksyon ng Death Soul Gate sa pagkakataong ito ay panloloko lamang sa kanya.
O dapat ba niyang sabihin, masyadong minamaliit ng Death Soul Gate ang Mateo na ito? Nagustuhan ng Death Soul Gate ang kakayahan ni Mateo na pinuhin ang Soul Driving Dao Fusion Peel. Kaya nga nila siya gustong dukutin. Pero paanong ang halaga ni Mateo ay isa lamang simpleng Soul Driving Dao Fusion Peel? Itinaas ni Shadowwind ang kanyang ulo sa langit at bumantong hininga ng malalim habang sinasabi, isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Bigla, ang kanyang tingin ay naging makahulugan, nakatitig kay Mateo habang sinasabi, Mateo, nang ahas ka bang sirain ang 9 Pledge Branch ng aking Death Soul Gate? Hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan? Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, syempre pinag-isipan ko na, pero kahit payagan kitang umalis, papayagan ba ako ng Death Soul Gate mo? Isa pa, hanggat ang 9 Pledge Branch ay maglalaho, hindi ako naniniwala na ang Death Soul Gate mo ay talagang nangangahas na magpadala ng mga tao para lumapit at hawakan ako muli. Tumawa ng malakas si Shadowwind nang marinig iyon at sinabing, maglaho ka na lang bigla. Hey, sa tingin mo ba talaga ay mapapanatili mo kaming lahat sa likuran dahil lang sa mga taong ito? Tumingin si Mateo kay Shadowwind at ngumiti. Kumuha siya ng isang maliit na tile. Bigla na lang tumigas ang nakapalibot na espasyo. Ang mga tao ng Death Soul Gate ay nagpakita ng labis na pagkangha habang sumisigaw sa gulat, Krakeela's Spatial Lock. Mukhang magagamit pa rin naman ang bagay na ito. Dahil dito, wala na kayong matatakbuhan, di ba? Tumingin si Mateo kay Shadowwind at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Namumula ang mukha ni Shadowwind. Sa wakas ay alam na niya ang tinatawag na pagkahuli sa sariling patibong. Ang mystical na kayamanan ng tunay na Diyos na dati niyang kinakaharap kay Mateo ay ginagamit na ngayon para harapin siya. Bilang isang makapangyarihang powerhouse ng 8th Firmament True God, kahit hindi niya matalo si Leisen Duan, ang pagtakas sa ilalim ng magulong labanan ay hindi pa rin problema. Pero ngayon, direktang nakasara ang kalawakan. Paano pa siya makakatakbo? Tower Master Duan, mga senior, ang mga natitirang bagay ay maiiwan sa inyo. Walang pakialam na sabi ni Mateo at umalis sa battle circle. Tumango si Leisen at sinabing, manalig ka, walang makakatakas. Ipaubaya mo sa akin ang Shadowwind na ito. Ang iba ay makakaabala sa lahat. Sumagot ang lahat, Tower Master Duan, makakaasa ka. Pagkatapos magsalita, bumitaw ang world domain ni Leisen na agad na nagbigay sa kabilang panig ng matinding pressure. Para bang nakaharap si Shadowwind sa isang matinding kalaban. Isa lamang siyang 8th Firmament True God. Medyo masyadong malakas pa rin ito para tapatan ang 9th Firmament True God na si Leisen Duan. Dalawang magagaling na eksperto na magkasamang naglalaban, ang iba naman ay nagpakita rin ng kani-kanilang kakayahan, pinalibutan ang mga taong Death Soul Gate at sinupil ang mga tao. Naambush na ang mga tao ng Death Soul Gate kanina, at marami na ang kanilang mga nasawi. Ngayon, dahil sa napakaraming True God Realm powerhouses, paano pa sila makakatagal? Bagamat marami ring powerhouse ang Death Soul Gate, mas marami pa ang powerhouse sa panig ni Mateo kaysa sa kanila. Matagal nang nalaman ni Mateo ang lakas ng sangay ng Death Soul Gate mula kay Lujin doon. Ang mga powerhouse na natagpuan niya ay natural na hindi pangkaraniwan. Ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay halos 2 laban sa 1, o kahit isang sitwasyon ng 3 laban sa 1. Hindi nagtagal, sunod-sunod na naglaho ang mga powerhouse ng Death Soul Gate. Tunay ngang kahanga-hanga ang lakas ni Shadowwind. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga hindi mahuhulaan at pabago-bagong paraan, maaari siyang magtiis ng may kapitan sa ilalim ng mga kamay ni Leisen. Ngunit patuloy lamang din ito sa pag-iyak ng may kapitan. Ang mga powerhouse ng 9th Firmament True God ay nakatayo na sa tuktok ng True God Realm at malayong-malayo sa kung ano ang maihahambing sa 8th Firmament True Gods. Ang pagkatalo sa Shadowwind ay usapin na lamang ng panahon. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito, may bahid ng tuwa na sumilay sa kanyang puso. Nalaman niya mula kay Lujin doon na ang 9 Pledge Branch ng Death Soul Gate na ito ay masasabing nakagawa ng hindi mabilang na mga krimen at kasamaan. Ang sangay na ito ay umiral na sa loob ng ilang 10,000 taon. Sa panahong ito, ang bilang ng mga makapangyarihang tao na namatay sa ilalim ng kanilang mga kamay ay mabibilang sa daan-daang libo.
May ilang pagkakataon pa nga na winasak nila ang lahat ng Celestial Deity Realm at mga powerhouse na mas mataas pa sa isang imperial na kabisera ng magdamag. Napakarami pa nga para isa-isahin ang mga inosenteng sibilyan na namatay sa kanilang mga kamay. Ang ganitong uri ng puwersang nasa ilalim ng lupa ay talagang walang konsensya. Dati, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Mateo ang Death Soul Gate. Pero ngayon, pinukaw nila siya, kaya kailangan nilang tiisin ang kanyang puot. Kaya naman, nagtayo siya ng isang malaking pukana, nakahanap ng mahigit 20 True God Realm powerhouses, at agad na nahuli ang sanggang ito. Di nagtagal, humupa ang alikabok. Isang taong kasing lakas ni Shadowwind ang naging abo rin sa huli sa ilalim ng pagsupil ng makapangyarihang pamamaraan ni Laysan. Ang 9 Pledge branch ng Death Soul Gate ay tuluyang nawasak simula noon. Tungkol naman sa ilang mga assassin na nasa antas ng Celestial Deity, nakaayos na si Mateo. Walang sino man ang makakatakas. Gumalaw ang figure ni Laysan, dumating sa harap ni Mateo. Pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, Elder Crosswell, mapalad tayo na hindi nabigo sa misyon. Mahirap din talagang hawakan ang Shadowwind na ito. Kung may dumating na tunay na Diyos ng ikawalong firmament, maaaring hindi talaga sila makakalaban. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat sa abala, Tower Master. At saka, sa lahat ng mga senior, ang pabor ngayon, na itala na ito ng Crosswell na ito. Sa hinaharap, kapag nakarating na ang Crosswell na ito sa True God Realm, tiyak na magkakaroon ng malaking gantimpala. Nang marinig iyon ng lahat, nagliwanag ang kanilang mga mata. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, isa lamang siyang 5-star alchemy god. Hindi siya gaanong nakatulong sa kanila. Pero nang makalusot si Mateo sa True God Realm, ibang-iba na iyon. Ang isang Divine Grade Rank 6 Divine Pill na casual na pino ni Mateo ay magiging malaking tulong sa kanila. 1954. Ang mga taong naroroon ay may malalim na koneksyon kay Mateo. Sa loob ng maraming taon sa Heavenly Eagle Imperial City, ang pangalan ni Mateo ay matagal nang kumalat sa iba't ibang lugar. Maraming malalaking puwersa sa malayo at malapit sa lahat ang dumating upang hanapin si Mateo upang pinuhin ang mga gamot noon. Dahil din dito kung bakit nakilala ni Mateo ang ilang mga powerhouse ng True God Realm. Tutal, kakaunti pa lang ang mga makapangyarihang tao sa Celestial Deity Realm na maaaring personal na humiling kay Mateo na magpino ng mga tableta. At sa pagkakataong ito, nakahanap si Mateo ng ilang maaasahang powerhouse ng True God Realm at hiniram ang kapangyarihan ng Myriad Treasure Tower, tuluyang inalis ang nagkikislapang time bomb na nakabaon sa paligid niya sa isang iglap. Ito ang makapangyarihan sa mga alchemist. Maaaring hindi malakas ang alchemist mismo, ngunit marami silang makapangyarihang kaibigan. Kapag may nangudyok sa kanila, ang mga kahihinatnan ay masyadong kakilakilabot para isipin. Bukod dito, si Mateo ang kasalukuyang punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion. Ang pagkakakilanlang ito ay hindi lamang kumakatawan sa Myriad Treasure Tower kundi pati na rin ang sagisag ng kanyang lakas. Dahil malapit ng talunin ang isang grupo ng mga matatandang halimaw at maging ang punong elder ng Alchemy Celestial Pavilion, walang magdududa sa lakas ni Mateo. Ngumiti si Laysan at sinabing, napakagalang naman ni Elder Crosswell. Inimbestigahan ko lang ngayon, ang daming magagandang bagay na kayang gawin ng Shadowwind na ito. Malaki rin ang nakinabang sa atin sa pagkatalo niya. Maraming likas na kayamanan ang dinambong ng 9 Pledge branch nitong mga nakaraang taon. Ang karamihan sa kanila ay nasa mga powerhouse na ito ng True God Realm. Sa pamamagitan ng ganap na paglipol sa kanila sa pagkakataong ito, natural na makakakuha ng malaking benepisyo ang mga True God Realm na ito. Matagal nang ipinangako sa kanila ni Mateo ang mga bagay na ito. Hindi siya tatanggap ng kahit isang sentimo, lahat ng ito ay ibibigay sa mga makapangyarihang True God na ito. Huho, ito ang nararapat sa lahat. Alam nitong si Crosswell na sa pag-atake sa Death Soul Gate, lahat ay dumanas din ng matinding pressure. Kaya sa pagkakataong ito, sinikap din nitong si Crosswell na gawin ang mga bagay-bagay ng malinis. Pagkatapos ng araw na ito, sana'y manatiling tahimik ang lahat. Tanggapin na lang natin na walang nangyari. Tungkol naman sa resulta ng insidenteng ito, itong si Crosswell na lang ang mananagot. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi sa lahat.
Medyo malungkot ang ekspresyon ng lahat, palihim na nagbubuntong hininga na sapat na ang katapatan ni Mateo. Tungkol sa lakas ng Death Soul Gate, masyadong malinaw ang mga ito. Ang dahilan kung bakit sila nang ahas na kumilos laban sa Death Soul Gate ay pangunahin ng hindi nagbabago dahil ang plano ni Mateo ay walang kapintasan. Hindi malalaman ng Death Soul Gate na dinurog nila ang isa sa kanilang mga sanga. Kung talagang alam na sila ang may gawa nito, gaano man karami ang buhay nila, hindi rin ito sapat para paghigantihan ng Death Soul Gate. Direktang Nullipole ang isang napakalakas na sanga ng Death Soul Gate, kaya napakalaki ng implikasyon ng bagay na ito. Mahirap hulaan ang mga kilos ni Death Soul Gate pagkatapos. Ang ibang tao, maaaring hindi nila kayang mag-imbestiga. Pero ang unang makakaranas ng matinding epekto ay natural na si Mateo. Kung talagang tatamaan ng husto si Mateo ng Death Soul Gate, tiyak na mahihirapan siyang pigilan ito. Hindi pangkaraniwang paglapit lang ang ginawa ni Mateo at agad na naabutan ng Nine Pledge Branch. Malaking gulat ang aidudulot nito sa Death Soul Gate at hindi na sila maglakas loob na gumawa ng padalos-dalos na aksyon laban sa kanya. Isang sanga na Nullipole, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon sa Death Soul Gate. Ikinuyom ni Layson ang kanyang mga kamao kay Mateo at sinabing, ang mataas na moralidad ni Elder Crosswell na umaabot sa mga ulap, matagal na naming naririnig ito. Tungkol sa Death Soul Gate na ito, hindi rin kami magiging mapagkunwari. Natatakot nga kami sa kanilang paghihiganti. Sa ganitong paraan lang, maituturing na nasira ang alitan ni Elder Crosswell at ng Death Soul Gate. Mas mabuting maging mas maingat tayo sa hinaharap. Tumango si Mateo at sinabing, relax ka lang, may marka itong Crosswell na ito sa puso ko. Tumango si Layson at sinabing, ngayong maayos na ang lahat, aalis na tayo. Sa hinaharap kung may mga lakad si Elder Crosswell, huwag mag-atubiling turuan kami. Pagkatapos mag-usap, nag-uwian na ang lahat. Pagbalik sa Heavenly Eagle, inutusan ni Mateo si Shujiya na patayin ang 5 assassin ng Death Soul Gate sa publiko, upang magsagawa ng seremonya ng pag-alaala para sa mga sibilyang namatay ng walang kabuluhan. Dahil dito, natural na pumalakpak ang mga sibilyan sa kanilang mga kamay sa tuwa. Sa lungsod, maraming hiyawan ang naririnig. Umabot pa nga sa sukdulan ang suporta ng mga tao kay Mateo. Ang balita ng pagkawasak ng Nine Pledge Branch ay mabilis na nakarating sa Death Soul Gate. Sa loob ng City Lord Moon Manor ng isang malaking kabisera ng imperyo, isang lalaking nakaitim ang lumuhad sa harap ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay mayroong malalim at kahangahangang aura, mas hindi maarak pa ito kaysa sa mga powerhouse ng True God Realm. Nakakagulat na ang taong ito ay isang makapangyarihang nilalang sa Empyrean Realm. Walang mag-aakala na ang Panginoon ng lungsod na ito ay miyembro pala ng Death Soul Gate. Napuno ng matuwid na galit ang lalaking nakaitim habang sinasabi niya, Lord Moon Bloodbrain, ang lakas ng Nine Pledge Branch ay halos nangunguna sa iba't ibang pangunahing sanga. Ang pagsira ng sanga ay isang walang kapantay na kahihiyan sa ating Death Soul Gate. Kailangan nating paksain ang Mateo na ito. Ang Nine Pledge Branch ang teritoryong kanyang pinamumunuan. Ang tahimik na pagkawasak ng Nine Pledge Branch ay nagpabalisa at nagpagalit sa kanya. Nabahala sila, at nagtatanong kung anong uri ng kapangyarihan ang tunay na wawasak sa Nine Pledge Branch nang walang anumang ingay. Ang galit ay dahil ang bagay na ito ay isang malaking provokasyon sa kanilang Death Soul Gate. Nakatayo ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon at ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, ngunit ang kanyang ekspresyon ay tila napakakalma at malamig niyang sinabi, dito na nagtatapos ang bagay na ito. Nanginig ang buong katawan ng taong nakaitim, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon habang sinasabi, Lord Moon Bloodbrain, ihulog. Ihulog mo ba ito ng ganito lang? Ang Nine Pledge Branch ay mayroong mahigit 10 True God Realm powerhouses. Ang mga powerhouse ng True God Realm ay mga pundasyon ng kahit anong paksayon. Hindi kayang paniwalaan ang oras at mga mapagkukunang kailangan para mapangalagaan ang isang True God Realm powerhouse. Maliban na lang kung ito ay walang kapantay na mga henyo ng isang Heavenly Emperor Bodhimanda, kung hindi, sa pagnanais na maabot ang tunay na Diyos sa kaharian na ito, mangangailangan ito ng hindi bababa sa ilang 10,000 o kahit ilang 100,000 taon.
Mahigit 10 powerhouse ng True God Realm ang pinagsama-sama, gaano kalaki ang natalo ng Death Soul Gate. Hindi masukat ang lahat. Gustong kainin ng hilaw ng taong nakaitim na ito ang laman ni Mateo ngayon din. Pero sabi ni Lord Moon Bloodrain itigil na ang usapin. Malamig na sabi ni Bloodrain, ito, naiulat ko na sa mga nakatataas. Sinabi rin nila na ang bagay na ito, ang ating intel ang mali. Ang paksayon sa likod ni Mateo ay maaaring maging makapangyarihan hanggat hindi natin ito maisip. Hindi natin siya maaaring pukawin. Kung hindi, napakalaki ng implikasyon. Ang taong nakaitim ay may mukhang ayaw nang sabihin, kalimutan mo na ang mga unang yugto ng tunay na Diyos, ngunit ang 9 Pledge Branch ay mayroong ika-8 Diyos ng Langit, 2 ika-7 Diyos ng Langit, at 5 ika-6 na Diyos ng Langit. Maaari kayang namatay sila ng walang kabuluhan. Ang ating Death Soul Gate ay isang mataas na puno na sumasalo sa hangin sa simula pa lang. Hindi kakaunti ang mga pangunahing puwersang nagmamasid sa atin. Kung mawawala ang mga tao, maaari silang ayusin muli. Ngunit kapag lumaki na ang mga implikasyon, mayayanig nito ang buong pundasyon ng Death Soul Gate. Kaya mo bang pasanin ang mga responsibilidad? Sabi ni Bloodrain sa isang seryosong boses. Nanginig ang taong nakaitim sa buong katawan at hindi mapigil ang tumahimik. Nagpatuloy si Bloodrain, kung kaya mong sirain ang isang high-order branch ng walang tunog, pag-isipan mo muna. Gaano kalakas ang lakas na kailangan nito? Bago mo imbestigahan ng malinaw ang paksayon sa likod ni Mateo, huwag mo muna siyang hawakan. Naiintindihan mo ba? Kung pupunasan ng lungga ng isang sanga at pupuksain ang buong sanga, hindi maaaring banggitin ang antas ng kahirapan ng dalawa ng sabay. Sa kasaysayan ng Death Soul Gate, maraming beses ding nalantad at nabura ang mga sanga. Talagang bihasa ang mga kakayahan ng Death Soul Gate. Kahit na nawasak ang yungib, kakaunti lang ang mga powerhouse na Nullipole. Kahit na sila ay Nullipole, mayroon ding isa o dalawa lamang, marahil 3 o 4 pa nga. Pero sa pagkakataong ito, mahigit 10 True God powerhouses ang Nullipole lahat. Wala ni isang assassin sa Celestial Deity Realm ang nakatakas. Isang pangkat na kayang gawin ito, wala nang makakahanap pa ng higit sa ilan sa buong Heavenspan World. Bukod pa rito, ang labanang ito ay walang anumang bakas o palatandaan na kumalat. Kung paano sila namatay lahat sa Shadowwind, walang nakakaalam tungkol dito. Ang ganitong uri ng nakakatakot na ibig sabihin, kahit si Bloodrain ay takot na isipin ito. Patuloy na naghahanap ng gulo kay Mateo. Ano ang pagkakaiba nito sa panliligaw ng kamatayan? 1955. Sa loob ng hardin, isang matandang lalaki at isang binata ang nakaupong magkaharap at masayang nagkukwentuhan. Hahaha. Tunay ngang karapat-dapat na maging isang batang nangunguna sa emperador. Dahil hindi kita nakita ng ilang daang taon pa lang, hindi ko inaasahan na miyembro ka na pala ng aking henerasyon. Nakakatakot talaga ang bilis ng paglilinang na ito. Huho, sadyang may mga hindi inaasahang pagkikita lang nitong mga nakaraang taon. Sa halip dahil hindi nagkita ng ilang siglo, ang kagandahan ng senior ay nananatili tulad ng dati. Ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, pinagtatawanan mo ba ang matandang ito? Noong nakaraang pagkakataon, ang matandang ito ay dumanas ng matinding pagkawala ng sigla. Sa ilang taon ng paggaling at pamamahinga, kasama ang pag-inom ng hindi mabilang na mga gamot sa espiritu, halos hindi ako nakabawi ng buhay. Ngumiti ang binata at sinabing, kung gayon, hindi ba't nandito ako? Umiling ang matanda at nakangiting sinabi, ang ilang sigla ay maaaring mabawi sa loob ng 1,000 taon. Kaya hindi makailangang gawin ang paglalakbay na ito. Sabi ng binata, natanggap ni Junior ang malaking kabaitan ni Senior. Ang pagpunta niya rito ngayon ay para gamutin ang sakit ni Senior ng tuluyan. Hindi napigilan ng matanda ang pagkabigla ng marinig iyon at gulat na sinabi, maaari kayang. Naabot mo na ang bungad na iyan. Bahagyang ngumiti ang binata habang tumatango. Nang makita ng matanda ang sitwasyon, labis siyang natuwa. Ang matandang lalaki at kabataang ito ay tiyak na sina Pavilion Lord Moon ng Extreme Light Imperial Cities Profound Secrets Pavilion, Hogarth, at Mateo.
Pagkatapos ng bagyo ng Death Soul Gate, naglatag si Mateo ng maraming contingency plan sa Heavenly Eagle, ngunit walang anumang naging epekto sa Death Soul Gate. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ni Mateo ay naabot na niya ang bottleneck at malapit nang makarating sa ika-6 na ranggo, kaya naisip niyang hanapin si Hogarth Jian. Ang ika-6 na antas ng pamamaraan ng cultivation ng Chaos Heaven Span Cannon ni Mateo ay malapit ng ganap na matukoy. Kapag natukoy na ito ng buo, makakahakbang na si Mateo sa susunod na pangunahing kaharian. Kaya naman, matapos ayusin ni Mateo ang mga gawain ng Heavenly Eagle, nagmadali siyang pumunta sa Extreme Light Imperial City. Nang makitang muli si Hogarth, hindi na ganoon kalalim ang pakiramdam ni Mateo gaya noong nakaraan. Ang kasalukuyang Mateo, na may malalaman na katawan, ay nakarating na sa ika-6 na ranggo. Ang kanyang lakas ay kayang talunin pa ang mga Second Firmament True Gods. Sa isang sulyap lang niya ay masabi niyang nasa True God Realm si Hogarth bago siya sinaktan ng Heavenly daw. Hey! Medyo masyadong mayabang din ang mga salitang ito, di ba? Ilang Ninth Firmament Celestial Deities ang gumugugol ng ilang 10,000 taon kapag natigil sa harap ng True God Realm. Kahit na namumukod tangi ang iyong talento, nang walang ilang dekada o ilang siglo, mahirap din itong malampasan, di ba? May paghamak na sabi ni Cyrus. Simula nang makita si Mateo, naging napakakomplikado ng ekspresyon ni Cyrus. Noon, nang dumating si Mateo sa Extreme Light Imperial City, isa lamang siyang powerhouse sa Divine Lord Moon Realm sa unang yugto. Sinasayang ng kanyang Panginoon ang kanyang esensya sa paghula para kay Mateo, medyo may paghamak siya sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi sulit ang desisyon ng Panginoon. Ang mahabang buhay ni Hogarth ay dumanas ng malaking pagkawala at wala na siyang gaanong oras para mabuhay. Madaling bumawi sa nawalang diwa, ngunit ang nawalang mahabang buhay ay mahirap bumawi muli. Hindi niya lang inaasahan na ilang daang taon lang ang ginugol ni Mateo at naabot na niya ang Ninth Firmament True God, at naabutan na siya sa Cultivation Realm. Nakaramdam si Cyrus ng isa pang kakaibang emosyon sa kanyang puso. Nang marinig ito, ngumiti lang si Mateo at hindi nagsalita. Tumingin si Hogarth kay Cyrus nang may makahulugang sulyap at nakangiting sinabi, Cyrus, wala pa ang iyong husay sa paningin. Ang karikta ng Little Friend Crosswell ay nagtatagpo na sa loob, ang balat ay parang namuong taba isa, ang kanyang hitsura ay lubhang nagbago. Nakultivate na niya ang pang-6 na transformasyon na gininto ang katawan. Kaya tinawag siya ni Master na miyembro ng aking henerasyon. Nang marinig iyon ni Cyrus, nanikip kanyang mga mata. Pero ang mga sumunod na sinabi ni Hogarth ay mas lalong nagpagulat sa kanya. Tumingin si Hogarth kay Mateo at sinabi, bukod pa rito. Ang sitwasyon ni Little Friend Crosswell ay halos kapareho ng maalamat na perpektong pang-6 na pagbabagong anyo na gininto ang katawan. Naisip ko kung tama ba ang hula ng matandang ito. Namangha rin si Mateo sa sinabi ni Hogarth at agad nang ngumiti ng mapait at sinabing, maganda talaga ang paningin ng senior. Tama ka. Mayabang na tingin si Hogarth, hinaplos ang kanyang balbas, at ngumiti habang sinasabi, buong buhay ko nang sinasanay ng matandang ito ang pares ng mga matang ito. Kahit hindi ko mahulaan ang iyong kapalaran, may mga bagay na hindi may tatago. Napanganga rin si Mateo nang marinig iyon at sinabing nakakuyom ang mga kamao, may mahiwagang paningin ang senior, hinahangaan ito ni Mateo. Matagal na nagulat si Cyrus hanggang sa hindi na siya makapagsalita sa tabi. Isang perpektong gininto ang katawan na may ika-6 na pagbabago, na isang maalamat na pag-iral sa mga body-cultivating martial artist, ang lakas nito ay lubhang kakilakilabot. Hindi niya inaasahan na lumitaw pala ito kay Mateo. Ang hindi niya inakala ay ang mabilis na pag-akyat ni Mateo sa ranggo 6. Dahil sa perpektong gininto ang katawan na parang nasa ika-6 na transformasyon, isa itong tunay na powerhouse sa ranggo ng ika-6. Ilang taon na siyang natigil sa Ninth Firmament Celestial Deity, alam na ng Diyos, pero hindi niya nagawang malampasan ang hadlang na iyon mula simula hanggang katapusan. Sa kabaligtaran, ang pagkakaiba niya kay Mateo ay napakalaki. Paano kung perpekto na ang pang-6 na pagbabagong anyo ng gininto ang katawan nito? Kung isasantabi ang hindi pa niya naabot ang True God Realm, kahit na talagang naabot niya ito, paano niya mapapaganda ang 6 Vein Stellar Pill sa loob ng maikling panahon?
At paano mapapawi ang paghihirap ni Master dahil sa negatibong reaksyon? Malamig na sabi ni Cyrus Gian. Kumunat ang noo ni Hogarth at pinagalitan, kawalang galang. Cyrus, sa mundo ng martial arts, lakas ang nangingibabaw. Dahil miyembro na ng henerasyon ko si Mateo, paano mo naman nagawang maging ganito kawalang galang? Pero napataas ang kilay ni Mateo nang marinig iyon at ikinumpas ang kamay at sinabing, walang seryoso. Mas matanda sa akin si Brother Cyrus. Isa pa, nag-aalala na siya sa katawan ni Senior. Huho, isa pa. Magiging miyembro na rin siya ng ating henerasyon di magtatagal. Habang sinasabi niya, kumuha si Mateo ng isang maliit na bote ng gamot at iniabot ito kay Cyrus, sabay ngiti, kapatid na Cyrus, ito ang Sun Moon Asher Sky Pill na pinino ng Crosswell na ito. Tanggapin mo na lang. Natanggap ng Crosswell na ito ang malaking kabaitan ng senior at wala siyang may susukli dito. Itong medicinal pill na ito, ituring mo na lang ito bilang kaunting interest. Dahil ang Myriad Treasure Tower ang kanyang taga-suporta, natural na hindi na kulang si Mateo sa mga spirit medicine ngayon. Natural na hindi mahirap ang pagpino ng ilan pang Sun Moon Asher Sky Pills. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi rin marami ang Sun Moon Asher Sky Pills kay Mateo. Kung tutusin, ang ganitong antas ng mga gamot na pang-spiritual, ay hindi rin kayang ibigay ng walang katapusan ng Myriad Treasure Tower. Kung tungkol naman kay Hogarth, labis na nagpapasalamat si Mateo sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanyang pagsisikap na matukoy ang kinaroroonan ni White Light, malamang ay magkikimkim na lamang siya ng reklamo sa buong buhay niya. Natural lang na masasabi ni Mateo na si Cyrus ang disipulong pinakapinahahalagahan ni Hogarth. Malinaw na natigil ang Cyrus na ito sa Celestial Deity Realm sa loob ng maraming taon at hindi nakalusot sa lahat ng panahon, kaya naman sumibol ang hinanakit sa kanyang puso. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit bibigyan siya ni Mateo ng napakahalagang gamot. Nang marinig ito ng guro at disipulo ni Hogarth, agad silang nawala ng ekspresyon. Tinanggap ni Cyrus ang bote ng gamot na parang kahoy at likas na sumipsip ng kaunting banal na sentido upang suriin, ang kanyang buong pagkatao ay agad na naging bato. Vivast Spirit Divine Grade. Ako. Mali ba ang nakita ko? Nang magsalita si Cyrus, kahit ang dila niya ay hindi natuwid. Humugat siya ng kaunting Divine Grade para muling suriin, ang resulta ay malawak pa rin na Spirit Divine Grade. Isang napakalaking Spirit Divine Pill na ngayon lang niya nakita sa buhay na ito, lalo na't pag-usapan ang isang napakalaking Spirit Divine Grade Sun Moon Asher Sky Pill. Sa mismong sandaling ito, na blanko ang buong isipan niya, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Ang alam lang niya ay tila na panalunan na niya ang jackpot. Nang marinig ang mga salita ni Cyrus, kahit na si Hogarth ay lubos na maalam at may karanasan, hindi pa rin siya nakapagsara ng matagal. Munting kaibigang Crosswell, ito. Itong gamot na ito ay masyadong malaga. Hindi ito matatanggap ni Cyrus. Nang marinig iyon ni Cyrus, hindi mapigilan ng buong katawan niya ang panginginig. Puno ng ayaw bumitaw ang mukha niya, ngunit mas hinigpitin pa niya ang pagkakahawak sa maliit na bote ng gamot sa kanyang kamay. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi kailangang maging ganito ang senior. Ang mga mata nitong si Mateo, 1,000, o kahit 10,000 malalawak na Spirit Divine Pills ay hindi rin kasing halaga ng buhay ng isang kapatid. Kailangan ito ni Brother Cyrus ngayon, kaya tanggapin niya ito. Bukod pa rito, ang 6-vein stellar pill na nabanggit ni Brother Cyrus kanina lang, anong medicinal pill ito? 1956. Matagal nang alam ni Hogarth na tiyak na gagantihan ni Mateo ang kanyang kabaitan, ngunit hindi rin niya inaasahan na sa sandaling gumawa si Mateo ng hakbang, isa itong napakahalagang regalo. At isa lamang itong kaunting interes mula sa sinabi ni Mateo. Isang napakalaking Spirit Divine Grade Sun Moon Asher Sky Pill, ang halaga nito ay sapat na para tumugma sa isang imperial na lungsod. Ito ay dahil ang isang malawak na Spirit Divine Grade na Sun Moon Asher Sky Pill ay halos kayang lumikha ng isang True God Realm powerhouse ng may halos katiyakan. Mayroon bang mga True God Realm ang mga lungsod ng imperyo? Alam ng lahat sa buong Heavenspan World ang kahalagahan ng isang True God Realm powerhouses. Kaya paano hindi malalaman ni Hogarth? Napakaganda ng Reg Along ito ni Mateo.
Huminga ng malalim si Hogarth at bumantong hininga, ang ibinigay ko sa iyo ay isang melon, ngunit ang ginantihan mo ay isang mahalagang jade. Kaibigang Croswell, masyadong mabigat ang regalo mo. Kalimutan mo na. Dahil mabuting intensyon ito ni kaibigang Croswell, Cyrus, tanggapin mo na. Nanginig ang buong katawan ni Cyrus, at baka sa mukha niya ang matinding tuwa. Gamit ang Divine Rank Medicinal Pill na ito, ang kanyang tagumpay sa True God Realm ay malapit na. Kumunat ang noo ni Hogarth at seryosong sinabi, nalilito para saan? Bakit hindi ka pumunta rito para ipakita ang iyong respeto sa little friend Croswell? Nagulat si Cyrus at dali-daling lumapit kay Mateo. Lumuhad siya ng may malakas na tunog at sinabi, Cyrus, salamat, Kuya Croswell, ang kabaitang ito ay hinding-hindi ko malilimutan. Dali-daling tinulungan ni Mateo si Cyrus na makatayo at nakangiting sinabi, masyado akong itinuturing ni Brother Cyrus na estranghero. Isa lang itong gamot, wala lang. Malamang masyadong naiinip na si Brother Cyrus para maghintay at gusto ng mag-isa, bilasan mo na. Baka sa itsura ni Cyrus ang hiya at pagkapahiya. Pinagtatawanan pa rin niya si Mateo sa lahat ng aspeto ngayon. Sa huli, sa paglingon, nagbigay si Mateo ng napakalaking regalo. Medyo nahihiya siyang sumulyap kay Hogarth, humalukip-kip si Hogarth at pabulong na sinabi, sige. Para bang nabigyan ng amnesty si Cyrus, kaya dali-daling umalis. Naupo ang dalawang tao bago dahan-dahang ibinuka ni Hogarth ang kanyang bibig at sinabing, masasabing ang mga miyembro ng aking Giant family ay naglalakad sa talam ng kutsilyo kapag hinuhulaan ang Heavenly daw. Natural na hindi rin maiiwasan ang mga negatibong reaksyon. Ang kakayahan ng ninuno ay kumukonekta sa langit at tumatagos sa lupa. Hindi ito ang naiisip ng mga katulad natin. Minsan na niyang natagpuan ang Medicine Ancestor at nilikha ang mga natatanging medicinal pills ng aking Giant family kasama ang Medicine Ancestor na kayang tiisin ang matinding negatibong reaksyon. Ang Six Veins Stellar Pill ay isa na rito. Nang marinig iyon ni Mateo, bigla siyang natauhan. Para sa mga miyembro ng pamilyang Giant, ang pagdurusa sa negatibong reaksyon ni Heavenly daw ay parang pagkain ng karaniwang pagkain. Ang naiiba lang ay ang antas ng negatibong reaksyon. Kung gagamutin ang sakit ng negatibong reaksyon gamit ang mga gamot, malinaw na isa itong magandang pagpipilian. Pero, nang marinig ang mga salita ni Hogarth, si Mateo ay naging mausisa rin sa kanyang puso. Anong klaseng figure ang Medicine Ancestor? Kalahating talampakan na lang ang natahak niya papunta sa Ancestor Realm, at isa siyang natatanging talento sa mga Transcendent Heavenly Emperor. Maaari talaga siyang hikayatin ng Heavenly Emperor Profound Secrets na kumilos at bumuo ng ganitong serye ng mga medicinal pills para sa pamilya Gian. Hindi ordinaryong matangkad ang mukha na ito. Pero ang antas ng karakter na iyon ay napakalayo pa rin sa kasalukuyang Mateo. Dahil nariyan ang Six Veins Stellar Pill, bakit ipinatapon si Senior sa Extreme Light Imperial City na ito? Hindi mapigil ang magtanong si Mateo nang may kuryosidad. Bumantong hininga si Hogarth at sinabing, hindi alam ito ni Little Friend Croswell, pero ang Stellar Pill na ito ang pinakamahirap na pinoin sa lahat ng medicinal pills. Maihahambing ito sa level 9 medicinal pills. Ang Extreme Lock Great Imperial Capital na kinaroroonan ng matandang ito, walang sino man ang makakapino nito. Noon, ang Heavenly daw backlash na dinanas ng matandang ito ay masyadong malala. Kung hindi dahil sa pagkakaloob ng City Lord Moon ng Bright Moon Purple Cloud Pill, matagal nang pumanaw ang matandang ito. Masyado lang kulang ang Bright Moon Purple Cloud Pill kumpara sa Six Veins Stellar Pill. Bukod pa rito, hindi mataas ang kalidad, kaya naman nanatili ang matandang ito kasama ang aking naghihingalong hininga hanggang ngayon. Walang humpay na bumantong hininga si Mateo nang marinig niya iyon. Ang isang mataas na kapangyarihan ng True God Realm ay napunta sa isang maliit na lungsod ng imperyo, malamang ay hindi rin ito ikinalulungkot ni Hogarth, hindi ba? Senior, dahil ganoon nga, maaari mo bang ipahiram ang formula ng pill ng Six Veins Stellar Pill para matingnan ko? Tanong ni Mateo. Napangiti si Hogarth ng mapait at sinabing, ang aking pamilya Gian ay sumasaliksik sa daw ng panghuhula, ang mga bihasa sa pagpino ng mga table tasks ay nasa minorya lamang. Kakaunti pa nga ang mga mahusay.
Bukod pa rito, ang formula ng tableta na ito ng 6-vein stellar pill ay ang espesyal na sikretong recipe ng aking pamilya Jian. Pill formula lang ang mayroon sa dakilang kabisera ng imperyo, ngunit hindi ito alam ng matandang ito. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, dahil ganoon nga, susundan ni Mateo si Senior at maglalakbay papunta sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Tuwang-tuwa si Hogarth nang marinig iyon at balisang sinabi, talaga. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung hindi dahil sa Senior Divine ng Fate para sa akin na may panganib na mamatay, malamang na mahirap iligtas ang kapatid ko. Hindi naman malaking problema ang pagpunta sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Tumango si Hogarth at sinabing, kung gayon. Kailangan kong abalahin si Little Friend Crosswell para sa paglalakbay na ito. Pupunta ka sa isang pribadong lugar ng ilang panahon sa Extreme Light Imperial City. Pagkatapos mong makapasok sa True God Realm, aalis tayo papunta sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Sa loob ng nakatagong silid, nakapikit at nag-iisip si Mateo habang nakakunot ang noo. Sa ganitong bilis, hindi ba tuluyang mawawala ang aking Chaos Divine Sea at magiging isang maliit na tableta? Tungkol sa huling resulta na kanyang nahinuha, nawalan din ng masabi si Mateo. Natuklasan niya na hindi niya lubos na maintindihan ang Chaos Heaven Span Cannon kahit na ito ang paraan ng paglilinang na siya mismo ang naghinuha. Nang marating ng iba ang True God Realm, ang maliliit na mundo sa loob ng kanilang mga katawan ay napakalawak na at nagsisimula na ring magkaroon ng buhay. Pero para sa kanya, ang kanyang banal na dagat ay lalong lumiit ng lumiit at ang kanyang magulong banal na asensya ay lalong naging maikli. Sa bilis ng kasalukuyang resulta ng pagbawas, kailangang paikliin ni Mateo ang banal na dagat na ito sa isang maliit na tableta pagkatapos ng ika-6 na ranggo. Sa puntong ito, wala ng paraan si Mateo para makatakas. Bukod pa rito, hanggang sa puntong ito, kahit na ang kanyang kaharian ay lubhang naiiba sa iba, sa usapin ng lakas, inihagis niya ang mga nasa parehong kaharian sa ilang kalye sa likuran. Tila walang anumang pinsala. Kalimutan mo na yan. Nagawa na palang bangka ang kahoy, sundan mo lang yan hanggang dulo. Gusto kong makita kung saan patungo ang daang ito sa huli. Dahil kailangan kong i-compress ang banal na dagat hanggang sa limitasyon at maging isang tableta pagkatapos ng ika-6 na ranggo, tatawagin ko itong Origin Pill Realm. Dahil nabuo na ang paraan ng paglilinang, hindi na nag-atubili si Mateo, direktang lumunok ng ilang medicinal pills at sinimulang salakayin ang bottleneck. Ugong. Ang mapanglo na banal na diwa sa banal na dagat ni Mateo ay tila isang gilingang bato na unti-unting umiikot. Nagtagpo ang mabilang na banal na diwa sa loob parang gilingang patani. Ang gilingang batong iyon ay lumiit ng lumiit, lalong lumiit. Ang mga asul na banal na markang iyon ay patuloy ding nagtatagpo sa gilingang bato. Unti-unting pinipiga ang panloob na espasyo ng dantian area ni Mateo. Nako! Napaungol si Mateo, ramdam ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Gayunpaman, alam ni Mateo na malayo pa ito sa katapusan. Sa kagustuhang pigain ang Chaos Divine Essence, ang enerhiyang kailangan ay lubhang nakapangangilabot. Mabuti na lang at matagal nang handa si Mateo, pinipino ang isang pangkat ng malalaking Spirit Divine Pills na gagamitin upang makalusot. Pakiramdam lang ni Mateo ay halos sumabog na ang kanyang dantian area. Mabuti na lang at matagal nang naabot ng pisikal na katawan ni Mateo ang kaharian ng pagiging perpekto. Balewala lang sa kanya ang kahit kaunting sakit. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, isang kidlat ang biglang kumislap sa loob ng espasyo ni Mateo. Ang banal na diwa ng kaguluhan ay tuluyang naglaho. At sa loob ng panloob na espasyo ni Mateo, mayroon na lamang isang maliit na origin pill na natitira. Kasing laki lang ito ng isang kamao. How? Dahan-dahang nakahinga ng maluwag si Mateo. Sa wakas, nakapasok na siya sa Origin Pill Realm. Sinubukan ni Mateo na gamitin ang banal na diwa sa loob ng kanyang katawan at biglang sumuntok. Putok. Ang nakatagong silid na ito ay direktang sumabog at naging alikabok. Mabuti na lang at ang lugar kung nasaan si Mateo ay ang lugar na espesyal na binuksan ni Hogarth para sa kanya. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. 1957. Guro, sa wakas ay nakarating na rin ako sa True God Realm.
Kaya na kitang ibalik sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Nagmamadaling pumasok si Cyrus sa Profound Secrets Pavilion na may pinanibik, labis na balisa na parang isang maliit na bata. Pero pagpasok niya, natuklasan niyang may bisita pala ang kanyang amo rito. Ang panauhing ito ay walang iba kundi si Mateo. Tumingin si Mateo kay Cyrus at nakangiting sinabi, "Binabati kita, kapatid na Cyrus." Ngumiti rin si Hogarth at sinabing, "Dahil nakalusot ka na, iimpake mo na ang mga gamit mo. Sumama ka na sa amin bukas." Pero nakatayo roon si Cyrus na tulala, nakatingin kay Mateo nang may pagtataka. "Ikaw? Nakalusot ka rin ba?" Hindi makapaniwalang sabi ni Cyrus. Sabi ni Hogarth, matagal nang nakakalusot si Mateo. Kung hindi dahil sa paghihintay sa kanya, matagal na sana tayong nakaalis. May pagtataka sa itsura ni Cyrus. Dapat sana'y malayo sa kanya ang mga naipon ni Mateo. Bakit mas mabilis pa siyang nakalusot kaysa sa kanya? Kahit na mayroong Sun Moon Azure Sky Pill, hindi rin ito umabot sa ganito, tama ba? Pagkalabas ni Cyrus mula sa kanilang pinag-iisahan, ang tatlong tao ay humakbang papunta sa kalsadang patungo sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Tila walang takdang teritoryo ang mga inapo ng Heavenly Emperor Profound Secrets. May tendensya silang sumikop sa isang lungsod o nasa ilalim pa nga ng pamamahala ng ibang Heavenly Emperors. Ngunit ang lungsod na ito ay parang isang bansa sa loob ng isang bansa. Walang sino man ang makakapamahala dito. Tulad ng Extreme Light Imperial City, kahit isa lamang itong maliit na lungsod ng imperyo, kahit ang mga kabisera ng imperyo, ang mga dakilang kabisera ng imperyo, o kahit ang mga Heavenly Emperor Bodymandas, ay hindi kailanman kinwestiyon ang kanilang mga gawain. Ang swerte ng dakilang imperial capital ay ganoon din. Ang pag-okupo ng pamilyang Jian sa lupain ng isang lungsod ay tila para sa kapakanan ng pag-impluwensya sa kapaligiran. Ang kanilang pag-iral ay medyo katulad ng kay Heavenly Emperor Myriad Treasure, ngunit medyo naiiba rin ito. Sa kabuuan, ang pamilyang Jian ay napakalakas hanggang sa walang nang ahas na mang-asar. Kasabay ng pagtaas ng lakas, lalong nararamdaman ni Mateo ang kapangyarihan at impluwensya ng pamilyang Jian. Ito ba ang Extreme Lock Great Imperial Capital? Talagang kahanga-hanga. Parang nararamdaman ko ang hangin na may misteryoso at hindi maarap na aura. Para akong nakalubog sa isang malawak na dagat ng mga bituin. Man! Bakit pakiramdam ko ay gumagalaw ang buong lungsod? Biglang kumunat ang noo ni Mateo habang sumisigaw sa gulat. Ito rin ang unang beses na pumunta si Cyrus. Puno ng kaseryosohan ang kanyang mukha na parang nasa isang paglalakbay. Tumango si Hogarth at sinabing, tunay ngang pambihira ang Little Friend Crosswell. Sinasabing ang bawat dakilang kabisera ng imperyo ay may hanay ng mga bituin na itinatag ng mga ancestor deep secrets na may dakilang banal na kakayahan. Bawat bahay sa lungsod, bawat kalye, lahat ay lihim na naglalaman ng gumaganang daw ng siklo ng sirkulasyon ng mga bituin. Ito ay isang napakalaking hanay ng mga bituin. Kaya sa loob ng hindi mabilang na 10,000 taon, ang mga tao ay dumarating at umaalis, ngunit ang kaayusan sa lungsod ay hindi kailanman nagbago noon ngunit palagi rin itong umiikot. Ngunit sa loob, walang makakapansin nito. Hindi ko inaasahan na natukoy ito ni Little Friend Crosswell sa sandaling pumasok kami sa lungsod. Nadala si Mateo sa kanyang mga iniisip habang nakikinig. Napakalaki ng kapalaran ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Ang lakas ng kanyang kakayahan ay sadyang kamangha-mangha. Umiikot sa isang siklo ng sirkulasyon ng mga bituin na may isang dakilang kabisera ng imperyo na nanguhula sa makalangit na daw. Ang ganitong uri ng paraan ay talagang hindi ka panipaniwala. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Balang araw, gustong-gusto ng Crosswell na ito na makilala ang Heavenly Emperor Profound Secrets. Bulalas ni Mateo nang may paghanga. Ngumiti si Hogarth at sinabing, kung iba pa iyon, tiyak na pagtatawanan ko siya dahil sa sobrang pagmamayabang. Pero ikaw, huho, baka may ganitong pagkakataon pa sa hinaharap. Dahil nalampasan ng Emperor ang aura, napakataas ng tsansa na maging isang Heavenly Emperor powerhouse. Kapag naging Heavenly Emperor na siya, saka lang siya magiging katulad ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Baka may pagkakataon pa.
Siyempre, nagkaroon lang din siya ng pagkakataon. Ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay naiiba sa mga ordinaryong Heavenly Emperor. Sa kanyang antas, normal lang din na lipulin ang mga Heavenly Emperor gamit lamang ang pagkumpas ng kanyang kamay. Yo, hindi ba't si Elder Hogarth ito? Nagtataka ako kung bakit patuloy na huni ang mga magpay sa looban ngayon. Bumalik na pala si Elder Hogarth. Hahaha. Habang nag-uusap sila, may ilang taong nakapalibot sa isang binata habang naglalakad sila palapit. Kumunat ang noo ni Hogarth at sinabing, "Ikaw si Clyde Jean." Sok-sok. Ang hirap talaga para kay Elder Hogarth na maalala pa ito, ang nakakadismayang batang to. Pero, hinahangaan ko talaga ang tapang mo na may lakas pa rin ng loob na bumalik. Sabi ni Clyde na may nanunuyang tingin sa mukha. Kumunat ang noo ni Hogarth, tila ayaw nang magsalita pa. Sinabi niya kina Mateo at Cyrus, "Tara na." Pero iniabot ni Clyde ang kamay niya para harangan at masayang sinabi, "Huwag kayong umalis. Halika, 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 lahat kayo ay pumunta at tingnan ninyo. Malamang hindi ninyo kilala ang taong ito, di ba? Hayaan ninyong ipakilala ko siya sa lahat." Ang matandang ito ay ang dating elder ng Stellar Hall, si Hogarth. Sa sinabi niyang iyon, agad itong nakaakit ng maraming tao para pumalibot at manood. Nang marinig ang dalawang salitang Stellar Hall, lahat ay nagpakita ng labis na pagkagulat. Maging si Cyrus ay nanginig din sa buong katawan, habang nakatingin kay Hogarth ng may labis na pagkamangha, na para bang ito ang unang beses na nakilala niya ito. Master, ikaw. Dati ka bang elder ng Stellar Hall? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ni Cyrus nang may pananabik. Hindi natural ang ekspresyon ni Hogarth at hindi niya sinagot si Cyrus. Walang ekspresyon si Mateo, hindi alam kung anong espesyal na aspeto mayroon ng Stellar Hall na ito para makagawa ng ganitong kaguluhan. Stellar Hall Elder. Ito. Isa itong biro, di ba? Paano magiging Stellar Hall Elder ang isang matandang lalaki sa Celestial Deity Realm? Hogarth, parang pamilyar ang pangalang ito. Medyo pamilyar, pero hindi ko matandaan kung saan ko ito narinig dati. Tiningnan ni Clyde ang reaksyon ng lahat ng may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Hey, tungkol kay Elder Hogarth, isa siyang dating dakilang tao na nasa tugatog ng kasikatan noon sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Ang hula at astronomiya, ang pagtingin sa aura at pagmamasid sa mga tao, ay walang hindi niya magagawa. Tinawag ng mga tao na Sir Nebula. May mga bali-balita na siya ang mamamahala sa Stellar Hall sa hinaharap. Malayang at matapang na nagsalita si Clyde na parang nagsasalita tungkol sa isang paksa ng may lubos na pamilyar na karanasan. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng paghamak. Natural lang na hindi niya ginagawa iyon para purihin si Hogarth. Tunay nga, unti-unting nawala ang kawalan sa mga mata ng mga tao. Sa wakas ay naalala na nila kung sino ang taong ito. Sir Nebula. Siya talaga si Sir Nebula. Lumalabas na siya pala ang Sir Nebula na gumamit ng ipinagbabawal na sining at pumatay sa kanyang kapatid at ilang dosenang disipulo ng Stellar Hall. Paano pa magkakaroon ng ganitong uri ng tao ng mukha para mabuhay sa mundong ito? Bakit hindi na lang siya umalis at mamatay? Tila lubos na nagpasiklab ng mga alaala ng lahat ang mga salita ni Clyde. Hindi marami ang nakakakilala sa pangalan ni Hogarth. Pero tila napakasikat ni Sir Nebula sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Maliban na lang, ang kasalukuyang Hogarth ay tila naging isang daga na tumatawid sa kalye. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na mga pagmumura ang umalingaw-ngaw at pumasok sa tenga ni Hogarth. Ang matinding tuwa sa puso ni Cyrus ay agad na napalitan ng pagkailang. Tiningnan niya si Hogarth nang hindi makapaniwala habang bumubulong, "Master, totoo ba ang sinabi nila?" Ngumiti si Clyde at sinabing, "Haha, tingnan mo ang reaksyon ng lahat at malalaman mo kung totoo ito o hindi." Noon, hindi pinansin ng iyong Panginoon ang pagtutol ng kanyang kapatid at nag-activate ng isang ipinagbabawal na sining, nais na piliting labanan ang kalangitan at baguhin ang kapalaran. Sa huli, na-trigger nito ang all-encompassing Armillary Sphere. Ang 36 na disipulo ng Stellar Hall na namamahala sa all-encompassing Armillary Sphere ay agad na naubos.
Ang insidenteng ito, hindi kaya niya pa nababanggit sa iyo noon. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Cyrus si Hogarth. Ang kanyang maraming taon ng pagsusumikap, ang pagnanais na makarating sa True God Realm, ay dahil gusto niyang sumali sa Stellar Hall. Ngunit, pagdating sa Extreme Lock Great Imperial Capital, natuklasan niya na ang sarili niyang amo ay ang makasalanan pala ng Stellar Hall. 1958. Guro, totoo ba ang sinabi niya o hindi? Sigaw ni Cyrus. Sa isang kisap mata, gumuho ang marangal na imahe ni Hogarth sa kanyang puso, dahilan para hindi niya ito matanggap. Nang makita ang hindi mabilang na mga laway na iyon, nahihiya pa nga siyang makasama si Hogarth. Nakatitig si Hogarth sa asul na kalangitan, tila inaalala ang nakaraan, at tila malungkot. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango at bumantong hininga, tama ang sinabi niya. Si Master. Ang makasalanan ng Stellar Hall. Medyo hindi makapaniwalang tumingin si Cyrus kay Hogarth. Parang ito ang unang beses na nakilala niya ito. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Sigaw ni Cyrus. Tumawa si Clyde sa tabi at sinabing, kung sasabihin niya sa iyo, handa mo pa rin ba siyang kilalanin bilang iyong Panginoon? Ang ganitong uri ng tao, kuho, ay hindi angkop na magkaroon ng mga disipulo. Isa pa, bata, kung makakasama mo ang ganitong uri ng tao, iikli ang iyong buhay. Sa ikalawang kalahati ng pangungusap, sinabi niya ito kay Mateo. Nang marinig iyon ni Mateo, bakas din sa mukha niya ang pandidiri at humakbang ng ilang hakbang papunta sa tabi ni Clyde na parang labis na nandidiri kay Hogarth. Tama ang sinabi ng kapatid na ito. Nalinlang din niya ako. Kaya nga susundan ko siya papunta sa Extreme Lock Great Imperial Capital. Sa totoo lang, gusto ko lang makahanap ng makakakita sa kapalaran ko, pero hindi siya angkop na gawin iyon ngayon, nakangiting sabi ni Mateo. Nang marinig ito ni Hogarth, isang bahid ng malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, kahit si Mateo ay iniwan na siya. Hindi rin niya inaasahan na sa sandaling makapasok siya sa lungsod, mabubunyag na ng mga tao ang kanyang hindi magandang kasaysayan. Sa ganoong mga sitwasyon, hindi niya ito maipaliwanag kahit sa 100 salita lamang. Siyempre, ayaw niya ring magpaliwanag ng kahit ano. Tumawa ng malakas si Clyde nang marinig iyon at sinabing, isa siyang asong naulila, paano niya pa nagagawang magkaroon ng ganitong kasanayan. Kung gusto mong tingnan ang iyong kapalaran, natural lang na kailangan mong hanapin ang Stellar Hall. Nahihiyang sabi ni Mateo nang marinig iyon, hay nako, nakababatang kapatid, taga-maliit lang ako, paano ako magkakaroon ng koneksyon para makilala ang mga amo ng Stellar Hall? Hey! May mga mata ka pero hindi ka nakakakita, di ba? Ang batang Panginoon ng pamilya ko ay isang disipulo ng Stellar Hall, Augury at Astronomy, mahusay siya sa lahat. Ang ating batang Panginoon ang sumisikat na bituin ng Stellar Hall. Isa siyang nilalang na maaaring maging elder ng Stellar Hall sa hinaharap. Sa gilid, may agad na nagsimulang pumuri sa kalangitan. Maging si Hogarth ay nagpakita rin ng gulat habang sinasabing, pumasok ka nga ba talaga sa Stellar Hall? Natuwa si Clyde at sinabing may peking ngiti, nabigo ka ba? Noon, paulit-ulit mong sinasabi na wala akong makakamit at isa ka na lang basura. Ngayon, ako, itong batang Panginoon, ay naging disipulo na ng Stellar Hall, pero ikaw ay naging aso na nawala ng tahanan. Ang mukha ni Clyde ay puno ng tagumpay at kasiglahan, puno ng tuwa na magkaroon ng mga mukha na sinampal. Sa totoo lang, naiintindihan niya kung ano ang mahalaga sa kanya bilang isang Stellar Hall disciple. Kung wala ang isang makapangyarihang ama, imposibleng makapasok siya sa Stellar Hall. Ang dulang ito ngayon ay inayos din ng kanyang ama, na siyang dahilan kung bakit siya hamarang dito at ipinahiya si Hogarth. Ang kanyang ama, si Hayden, ay kasalukuyang isang elder ng Stellar Hall na may kahangahangang reputasyon. Nang manghula siya ilang araw na ang nakalipas, nahulaan niya na babalik si Hogarth sa loob ng ilang araw. Kaya inayos niya ang paghihintay ng kanyang anak dito. Maraming taon na ang nakalilipas, higit sa 1 beses na nagpropesya si Hogarth na sinasabing si Clyde ay hindi kailanman magiging makabuluhan. Nang sampelan na sana niya si Hogarth, natural lang na labis siyang natuwa. Nagulat na sabi ni Mateo nang marinig niya iyon, ganito pala. Kung gayon, ang nakababatang kapatid na ito ay may mga mata pala ngunit hindi niya nakilala ang bundok tay.
Tulad ng sinabi niya, yumuko pa si Mateo kay Clyde. Bahagyang kumunat ang noo ni Hogarth, hindi alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Mateo sa kanyang lam. Akala pa rin niya ay sadyang naghahanap ng dahilan si Mateo para makipaghiwalay sa kanya ngayon lang. Naiintindihan niya ito. Pero ibang-iba ang estilo ni Mateo ngayon sa kanya. May pagmamalaking tingin si Clyde habang nakangiting sinasabi, "Huho, kalimutan mo na yan, sinusundan mo ang matandang yan, normal lang din na wala kang karanasan at walang alam. Ang batang Panginoon na ito, ako, ay nasa magandang mood ngayon at titingnan ko ang iyong kapalaran." Tuwang-tuwa si Mateo nang marinig iyon at sabay na sinabi habang nakahawak ang mga kamay, "Maraming salamat po, Young Master Clyde." May balak din si Clyde na magpasikat. Pinalaganap niya ang kanyang cultivation method at ginamit ang aura viewing art kay Mateo. Aray, ang mga mata ko. Wala nang makita ang mga mata ko. Bulag na ang mga mata ko. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mga mata na parang nasusunog. Hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Natamba si Clyde sa lupa sa matinding paghihirap at walang tigil na gumulong sa lupa. Namutla sa takot ang mga nakapalibot na nakamasid. Paano pa nila naaalagaan si Hogarth? Lahat sila ay nakatingin kay Clyde ng may kuryosidad. Napatingin si Hogarth kay Mateo na natulala at nakanganga, hindi inaasahan na gagawin pala niya ang bagay na iyon. At itong si Clyde ay talagang katangahan na ginamit ang aura viewing art kay Mateo. Hindi ba naghahanap ito ng pang-aabuso? Kalimutan mo na siya ngayon, kahit nasa kasagsagan pa siya ng kanyang kapangyarihan, hindi rin siya maglalakas loob na gamitin ang aura viewing art kay Mateo. Senior, tere na. Ngumiti si Mateo kay Hogarth at sinabing. Naantig ang tingin ni Hogarth, alam niyang sinasadya ni Mateo na manggulo, ilihis ang atensyon ng mga taong iyon, at hayaan silang matagumpay na makatakas. Ibinuka ni Hogarth ang kanyang bibig, gusto sanang magsalita, ngunit naputol siya ni Mateo. Sabi niya, hindi ito ang lugar para magsalita, mag-usap tayo ulit mamaya. Gumalaw ang dalawang tao, ngunit si Cyrus ay nakatayo pa rin sa lugar na walang malay. Bamantong hininga si Hogarth at tumalikod na at umalis. Hampas. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Cyrus, dahilan para mapatalon ito. Minsan, maaaring hindi totoo ang nakikita ng mga mata. Pero minsan, ang nakikita ng mga mata ang pinakatunay. Kaya, huwag mong gamitin ang mga mata para makakita, gamitin ang puso para makaramdam. Isipin mo, kung gaano ka pinakitunguhan ni Senior nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos magsalita, dahan-dahang umalis si Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Cyrus, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang komplikadong hitsura. Sa wakas, nagngingit-ngit pa rin siya at sumunod. Bago ang kama, isang matandang lalaki ang kasalukuyang sinusuri ang pulso ni Clyde. Nakakunot ang noo niya. Master Colden, nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ako. Hindi ako maaaring maging bulag. Panagway ni Clyde. Tumahimik ka. Huwag mong istorbohin ang pagbasa ng pulso ni Master. Sabi ni Hayden sa seryosong boses. Hindi na nga nang ahas pang umiyak si Clyde, matinong tinikom ang bibig. Pagkatapos ng mahabang panahon, dahan-dahang bumangon si Colden at bahagyang umiling. Nagulat si Hayden sa loob-loob niya, dali-daling lumapit para magtanong, "Kuya Colden, kumusta ka na?" Umiling si Colden at sinabing, "Natatakot akong baldado ang pares ng mga matang ito." Kumabog ng malakas ang puso ni Hayden at sinabi niya, "Paano nangyari ito?" Kaunti lang ang aura viewing art na ginamit ni Yunar at baldado ang mga mata niya. Sabi ni Colden, isa itong heavenly daw backlash. Isa pa, napakalakas nito. Sa lakas ng matandang ito, wala akong kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. Gulat na sabi ni Hayden, paano nangyari iyon? Ikaw ang taong may pinakamalakas na alchemy strength sa lungsod, kung ikaw man ay walang magawa, kung gayon. Kung gayon. Oo, tama, dahil ito ay heavenly daw backlash, may iligtas ba siya ng Bright Moon Purple Cloud Peel? Umiling si Colden at sinabing, sa paghatol ng matandang ito, natatakot ako na ang Bright Moon Purple Cloud Peel ay walang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. Maliban na lang kung mapino ng isa ang Six Vein Stellar Peel.
Napaatras si Hayden nang marinig iyon, at walang malay na sinabi, ito. Paano ito nangyari? Isang tingin lang at magiging ganito katindi ang magiging reaksyon ng Heavenly daw. Pinagsisihan ito ni Hayden hanggang sa maging berde na ang kanyang mga bituka. Ang gusto lang niyang gawin ay palayain ang kanyang anak at ipahiya si Hogarth para umatras ito sa harap ng mga paghihirap. Sino ang mag-aakala na sinaktan niya pala ang sarili niyang anak para maging bulag? Ang ganitong antas ng Heavenly daw backlash ay parang mga uod na namumuong buto. Kahit napalitan ng bagong pares ng mga mata, wala pa rin itong silbi. Ang problemang ito ang pinakamahirap harapin. Ang mga miyembro ng pamilyang Gian ang pinakakinatatakutan sa ganitong antas ng negatibong reaksyon ng Heavenly daw. Hindi lang talaga maintindihan ni Hayden kahit na pinag-iisipan pa niya. Bakit naman ito magdudulot ng ganito kalala na kahihinatnan sa isang sulyap lang? 1959. Salamat, Mateo, tumingin si Hogarth kay Mateo at sinabing. Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior, hindi ba't iginagalang ng iyong Gian family ang Profound Secrets Pavilion bilang kataas-taasan? Ano itong Stellar Hall? Sa totoo lang, hindi pa rin alam ni Mateo kung ano talaga ang Stellar Hall hanggang ngayon. Sabi ni Hogarth, ang Stellar Hall ang sentro ng Profound Secrets Pavilion. Ang mga nakapasok dito ay pawang isa sa 10,000 powerhouse na may natatanging lakas sa Tao of Divination. At ang mga elder ng Stellar Hall, 8 lamang ang kabuoang bilang. Tanging ang pinakamalakas ang maaaring humawak sa posisyon. Bahagyang tumango si Mateo, halos naiintindihan sa kanyang puso. Bagamat malaki ang Heavenspan World, ang mga malalaking kabisera ng imperyo na sinakop ng pamilyang Gian ay hindi sa kanila. Ang mga nakapasok sa Stellar Hall ay pawang mga piling tao na may natatanging talento sa Tao of Divination. Hindi nakakapagtaka na binigyan siya ni Hogarth ng isang hindi maarak na pakiramdam noon. Kahit na bumagsak ng husto ang kanyang cultivation realm, hindi pa rin maarak ang kanyang divination arts. Malayong malayo ito sa kung ano ang maihahambing sa mga nasa parehong ranggo. Isang Stellar Hall, tanging ang mga dakilang kabisera ng imperyo lamang ang mayroon nito. Bukod pa rito, sa bawat Stellar Hall, mayroong isang kayamanan ng pinakamataas na Empyrean Spirit, ang all-encompassing Armillary Sphere. Responsibilidad ng Stellar Hall na hiramin ang all-encompassing Armillary Sphere upang mahinuha ang Heavenly Tao. Ang bawat elder ng Stellar Hall ay namamahala sa isang aspeto ng all-encompassing Armillary Sphere, at napakalaki ng kanilang mga responsibilidad, patuloy na sabi ni Hogarth. Tumango si Mateo at sinabing, ganito pala. May sama ng loob sa iyo si Clyde. Ngumiti ng mapait si Hogarth at sinabing, ang ama ni Clyde, si Hayden, ay palaging pinipigilan ko noon. Dahil 8 elder lang ang maaaring maging elder sa Stellar Hall, kaya hindi siya kailanman naging elder. Tungkol naman kay Clyde, minsan ko na siyang hinulaan noon at sinabi kong hindi siya kailanman magiging malaki. Kaya ang mag-amang ito ay palaging may hinanakit sa akin. Ngumiti si Mateo at sinabing, natatakot akong hindi naman ganoon kasimple ang sama ng loob. Dapat matakot si Hayden na agawin mo ang posisyon niya bilang nakatatanda, di ba? Tumango si Hogarth at sinabing, sa husay ni Clyde, hindi niya mahulaan ang aking kapalit. Malamang, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kamay ni Hayden. Pero sa dulang ito, malamang na magiging pilay talaga si Clyde. Habang nag-uusap ang 2 taong ito, gusto sanang magsalita ni Cyrus sa isang tabi ngunit nilunok niya ang mga salita pabalik. Biglang binago ni Mateo ang usapan at sinabing, Senior, ang mahalaga ay mag-isip tayo ng paraan para mabilis na makuha ang formula ng gamot. Gulat na sabi ni Hogarth, gusto mo pa rin ba akong pagandahin ng mga table task? Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi, tingnan mo nga ang sinasabi mo, kung hindi lang para sa pagpino ng mga table task, ano ang dahilan kung bakit ako sumama sa iyo sa Extreme Lock Great Imperial Capital? Pero alam mo rin ba, ako ang makasalanan ng Stellar Hall. Sabi ni Hogarth. Naisip pa niya na dahil sa pangyayaring ito, malamang ay hindi na siya gagawa ng mga gamot ni Mateo. Tutal, nabunyag na ng mga tao ang kanyang hindi magandang nakaraan. Hindi niya inaasahan na ipipilit pa rin ni Mateo na pinuhin ang mga table task para sa kanya. Pero sumulyap si Mateo kay Cyrus at nakangiting sinabi, ano naman?
Ikaw ang senior na kinilala ko, Mateo, at kaibigan kita. Nagpakita ka ng kabaitan sa akin, Mateo. Wala akong kinalaman sa iba. Kahit maging kaaway ka pa ng mundo, ang tabletang ito. Siguradong pinipino ko. Malaki ang ipinagbago ng mga mukha ni na Hogarth at Cyrus nang marinig nila iyon. Hindi nila inaasahan na si Mateo pala ay ganoon katapat sa mga kaibigan. Mas lalong naantig ang puso ni Hogarth, tumutulo na ang mga luha sa kanyang matandang mukha. Kapag nakatayo ka sa tapat ng lahat ng tao sa mundo at may nakatayo sa iyong tabi ng may matatag na determinasyon, ang sensasyong iyon ay hindi mailalarawan gamit ang mga salita. Sa totoo lang, may sarili namang desisyon si Mateo tungkol sa bagay na ito. Malamang may masakit na paksa si Hogarth. Nahihirapan lang siyang sabihin ito. Habang naglalakad hanggang sa puntong ito, hindi na isang ignorante si Mateo. May tiwala pa rin siya sa mga taong may malay. Tila hindi si Hogarth ang taong walang gaanong pakialam sa buhay ng tao kapag gumagawa ng mga bagay-bagay at humaharap sa mga tao, at hindi rin naman siya masyadong masungit. Malamang may iba pang dahilan kung bakit pinapagana ang isang ipinagbabawal na sining. Bukod pa rito, ang Panginoon ng lungsod na ito ng napakaswerteng Great Imperial Capital ay nailigtas pa rin ang buhay ni Hogarth gamit ang Bright Moon Purple Cloud Pill sa huli. Pinatibay din nito ang ideya ni Mateo mula sa gilid. Kung talagang inactivate ni Hogarth ang Forbidden Art para sa sarili niyang pansariling mga dahilan, malamang na hindi iyon gagawin ng mga Empyrean powerhouse na iyon. Ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyari noon? Tanong ni Hogarth. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung handa kang magsabi, natural lang na sabihin mo sa akin. Kung ayaw mong sabihin, bakit ko pa kailangang puntahan at kurutin ang peklat mo? Tumingin si Hogarth kay Mateo at bumantong hininga, ano pa ba ang kailangan ko kung makakahanap ako ng ganitong kaibigan? Mateo, mula ngayon, ikaw at ako ay magiging magkaibigan habang buhay. Sa mismong sandaling ito, sumiklab na ang galit ni Hayden. Masasabing pinaghirapan niya ang anak na ito at hinayaan pa niya itong makapasok sa Stellar Hall. Pero sa huli, si Clyde pala ay napilayan. Para sa mga miyembro ng pamilyang Gian, ang pagiging bulag ay katumbas ng pagiging isang pile. Pildoris na may 6-vein stellar. Hindi man lang naisip ni Hayden yun. Kung may ganoong gamot lang, hindi sana aalis si Hogarth sa Extreme Lock Great Imperial Capital dahil nalulungkot siya noon. Isang gamot na hindi makukuha kahit ng Panginoon ng lungsod, saan siya pupunta para makakuha nito? Tay, kailangan mo akong paghigantihan. Ang matandang iyon, at pati na rin ang baliw na iyon, talagang sinasadya nila akong saktan. Sigaw ni Clyde. Nagngingit-ngit si Hayden at sinabing, hindi ka mahihirapan, wawakasan ko ng tuluyan ang walang hiyang si Hogarth sa pagkakataong ito. Son Lee, magdala ka ng ilang tao para sa akin at ikinulong mo si Hogarth ng 3 tao para sa akin. Sa likod ni Hayden, isang powerhouse ng 7th Firmament True God ang nakatanggap ng utos at umalis. Bilang isang elder ng Stellar Hall, ang katayuan ni Hayden ay walang kapantay na iginagalang. Natural lamang na walang kakulangan ng ilang eksperto sa paligid niya. Pumili si Zon Lee ng ilang tao at tumungo sa bahay tuluyan kung saan tumutuloy ang 3 tao ni Mateo. Hogarth, iligtas mo ako. Nang ahas kang sakta ng disipulo ng Stellar Hall ko, karapat-dapat ka sa 1,000 kamatayan. Sa labas ng bahay tuluyan, sumigaw si Zon Lee sa malinaw na boses. Hindi ba't ito si Protector Zon Lee na nasa tabi ni Elder Hayden? Sino ang nag-udyok sa kanila? Sok-sok? Kung sino man yan, malamang mawawalan sila ng balat. Nabalitaan ko na ang nag-iisang anak ni Elder Hayden, si Clyde, ay biglang naging bulag ngayon. Posible kayang kagagawan ito ng grupong ito ng mga tao. Sa labas ng bahay tuluyan, lahat ay optimistiko sa kanilang mga hula, lahat ay naghihintay na manood ng palabas. Pero walang lumabas at wala ring sumasagot. Kumunat ang noo ni Zon Lee at muling sumigaw sa malinaw na boses, sige, dahil hindi kayo marunong magpahalaga ng mga pabor, huwag nyo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang. Yung ilan sa inyo na nagbabantay sa labas, huwag nyo silang hayaang tumakbo. Bago dumating si Zon Lee, matagal na niyang naunawaan ang sitwasyon.
Ang tatlong taong ito ay dalawang tunay na Diyos ng unang kalawakan at isang Diyos ng langit. Ang pagdating niya upang manghuli ng mga tao ay parang pagbomba ng mga lamok gamit ang isang kanyan na ginagamit ang mga pinong kahoy sa maliliit na bagay. Pero si Jiao ay kasalukuyang nagpupuyo sa galit, natural lang na hindi siya maglakas loob na maging pabaya. Putok. Natagpuan ni Zhonli ang tirahan ng tatlong tao at direktang binasag ang pinto gamit ang isang palad. Hogarth, ang yabang ng mga sinasabi mo. Sa tingin mo ba talaga ay ikaw pa rin ang Elder Suyan, bakit ka nandito? Sa loob ng bahay, kasalukuyang umiinom si Hogarth kaharap ang isang matandang lalaki, masayang nagkukwentuhan. Nang makita ni Zhonli ang matandang lalaking iyon, agad na naging napakapangit ng ekspresyon ng kanyang mukha. Medyo nauutol pa nga siya kapag nagsasalita. Ang matandang lalaking ito ay nagngangalang Jian Suyan, na katulad din ng isang elder ng Stellar Hall. Gayunpaman, mas iginagalang ang katayuan ni Jian Suyan kaysa kay Hayden. Dahil si Jian Suyan ay isang makapangyarihang Empyrean. Uminom si Jian Suyan ng tsaa at sinabi ng hindi man lang lumingon, bumalik ka at sabihin mo kay Hayden. Sabihin mo sa kanya na huwag nang mag-isip patungkol kay Hogarth, gusto na siyang makita ng Panginoon ng lungsod. 1960. Bakit naman siya makikipagkita sa Panginoon ng lungsod? Isa pa, personal pang ang iimbitahan ni Lord Moon Jian Suyan. Maaari kayang papasukin na naman nila siya sa Stellar Hall. Nang marinig ang balitang ibinalik ni Zhonli, hindi napigilan ni Hayden na mabaliw sa kanyang isipan. Sa katunayan, noong panahong hawak ni Hogarth ang posisyon bilang elder ng Stellar Hall, mataas ang tingin sa kanya ng Panginoon ng lungsod. Sa muling pagkikita ni Hogarth sa pagkakataong ito, kaya gusto niya itong tawagan muli. Kung ganito nga ang sitwasyon, talagang nakakaabala ito. Hindi ito ang kayang malaman ng hamak na ito. Nahihiyang sabi ni Zhonli. Biglang tumalim ang tingin ni Hayden at mabagsik niyang sinabi, paano naman ang baliw na iyon na naging dahilan para magkaganito si Yeon-er? Bakit hindi rin siya nahuli rito? Siya ang pangunahing salarin. Hulihin ninyo siya rito para sa akin ngayon din. Pinoprotektahan siya ni Hogarth kay Jian Suyan. Hindi si Jian Suyan ang maaaring masaktan niya, si Hayden. Ngunit iba si Mateo. Malungkot na sabi ni Zhonli, gusto rin sana siyang isama ng mababang loob na ito, pero sabi ni Elder Suyan, gusto rin daw siyang makita ng Panginoon ng lungsod. Ano? Bakit nakikipagkita ang City Lord Moon sa punk na ito? Maaari kayang may alam ang punk na ito. Nang marinig ito ni Hayden, hindi niya napigil ang mapatalon sa takot. Napaisip si Zhonli at sinabing, Elder, minsan lang tumingin si Young Master yon sa batang iyon at dumanas ng matinding batikos mula sa Heavenly daw. Posible kayang ang batang iyon ay talagang may aspeto na nakahihigit sa iba. Lalong naghigpit ang kilay ni Hayden. Nag-isip siyang mabuti, habang nag-iisip siya, lalo siyang natatakot. Bagamat kulang pa rin ang aura viewing art ni Yeon-er, isa rin siyang powerhouse ng True God Realm. Kahit na Imperial Aura pa lang, imposibleng magkaroon ng ganito kalaking backlash na lumitaw. Maaari kayang ang batang iyon ay nagtataglay ng Emperor Surmounting Aura. Bukod pa rito, isa pa itong makapangyarihang pag-iral sa mga Emperor Surmounting Aura. Pero paano ito naging posible? Sa simula, dahil sa negatibong reaksyon ni Clyde, nag-aalab sa galit si Hayden at hindi niya masyadong pinag-isipan ang bagay na ito. Pero ngayon, nang kumalma at maisip ito, agad niyang napansin ang isang bagay na mali. Isa siyang elder ng Stellar Hall, kaya paano niya hindi malalaman ang sitwasyon ng aura viewing art? Ang pag-usapan ng pagpapahirap kay Clyde mula sa Heavenly daw, maliban na lang kung may dala-dalang nakakatakot na kayamanan si Mateo, o kaya naman ay may hawak siyang napakalaking kapalaran. Kahit ano pa man iyon, malinaw na hindi simple ang pinagmula ni Mateo. Pero ang problema, saan kaya natagpuan ni Hayden ang batang ito, at ano rin ang layunin ng pagdadala niya sa Extreme Lock Great Imperial Capital? Isa pa, ipinatawag pa ng City Lord mo ng batang ito. Malamang na hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Habang naglalakad papasok sa isang malawak na bulwagan, pakiramdam ni Mateo ay parang nasa isang malawak at mabituing kalangitan.
Sa gitna ng mabituing bituin, mayroong isang napakalaki ngunit napakagandang aparato na kasalukuyang mabagal na umiikot. Sinuri ni Mateo ang instrumento, dinama ang malalakas na alon na nagmumula sa instrumento, at nahulaan niya na ito na ang all-encompassing armillary sphere. Isang matandang lalaking nakasuot ng abuhing damit ang nakaupo sa harap nito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi mabilang na maputlang dilaw na pinong mga sinulid, na sumusubaybay sa all-encompassing armillary sphere gamit ang 1,001 kawing. Ang matandang lalaking ito ay nagbigay kay Mateo ng isang walang kapantay na malalim na pakiramdam, tulad ng mabituing kalangitan na ito. Malinaw na hindi siya tinitingnan ng kabilang panig, pero pakiramdam ni Mateo ay nahahalata siya. Pagpasok ni Hogarth sa malaking bulwagang ito, agad na naging magalang ang ekspresyon ng kanyang mukha, at tila mas lalong nanigas ang kanyang katawan. Malinaw na malaki ang respeto niya sa matandang iyon. Hindi niya rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, at unti-unting bumabalik ang mga pinong hibla sa katawan ng matanda. Yumuko si Hogarth ng medyo balisa, at sumigaw, "Makasalanan na Hogarth, nagbibigay pugay kay Panginoong Sutaw." "Oh Hogarth, ang tagal nating hindi nagkita," dahan-dahang sabi ng matanda. "Oo, sa isang kisap mata, mahigit 100,000 taon na ang nakalipas." Sa totoo lang, may mga luhang umaagos sa mata ni Hogarth. Dahan-dahang lumipat ang tingin ng matanda kay Mateo at maingat itong sinuri. "Mateo ba ang tawag mo?" Tumanggaw si Mateo at sinabing nakakuyom ang mga kamao, "Nagbibigay pugay ako kay Lord Moon Empyrean." Malalim ang tingin ng matanda habang sasabi niya, "Kahit ang matandang ito ay hindi talaga nakakakita sa kaibuturan mo, karapat-dapat ng maging emperador surmounting aura. Kung titingnan mo, malamang na hindi ka magiging isang ordinaryong heavenly emperor powerhouse sa hinaharap." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Napakabait naman ng senior." Kalmado ang matandang lalaki sa panlabas na anyo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay nagulat. Nang maabot niya ang kanyang hangganan, labis siyang sensitibo sa daloy ng heavenly daw. Ang kanyang pananaw sa panganib ay alam ng Diyos kung gaano karaming beses na mas malakas kaysa kay Clyde na ganoong klase ng baguhan. Gusto niyang gamitin ang aura viewing art para obserbahan si Mateo ngayon lang, pero biglang tumunog ang mga warning bell sa puso niya at talagang nagparamdam sa kanya ng panganib. Natural lang na alam niya ang tungkol sa pagkabulag ni Clyde, at naisip niya, maaari, kayang maging ganoon din ako. Pero kahit na ang aura ng emperador ang siyang sumusupil dito, gamit ang kanyang kasanayan, hindi rin naman iyon magiging ganoon, tama ba? Sa kasalukuyan, si Shelby ay labis na naguguluhan sa kanyang puso. Gustong-gusto niyang paganahin ang aura viewing art at tingnan ang sitwasyon ni Mateo. Ngunit nang sandaling maisip niya ang magiging resulta ni Clyde, hindi na niya ito nagawa pang gawin. Bilang Panginoon ng isang lungsod, isang makapangyarihang impirin, hindi niya kayang tiisin ang mga bunga ng pagiging bulag. Pinapatay ng kuryosidad ang pusa. Epektibo pa rin ang ganitong sitwasyon kapag inilagay sa isang Empyrean powerhouse. Habang iniisip ito, sumuko pa rin si Shelby sa huli. Nang may nangyari talaga at nakaranas siya ng matinding batikos mula sa Heavenly Daw, siya, ang powerhouse na nasa ranggo ikapitong ito, ay walang 7-vein stellar pill para iligtas siya. Sa panahong iyon, siya ay magiging bulag habang buhay. Hindi niya matatanggap ang ganitong uri ng resulta. Tumingin si Shelby kay Hogarth at ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Noon, bago ka umalis, ang Empyrean na ito ay nanghula para sa iyo at kinalkala na hindi pa naputol ang iyong landas." Pero hindi niya inakalang. Nasagot na iyon dito. Natakot si Mateo nang marinig niya ito. Ang ganitong antas ng kasanayan sa augury ay talagang nakakatakot. 100,000 taon na ang nakalilipas, ito ay talagang nahulaan ng walang kahit kaunting pagkakamali. 100,000 taon na ang nakalilipas, hindi pa nga siya ipinapanganak. Ang ganitong uri ng bagay na itinalaga na ng hindi nakikita. Hindi rin ito maintindihan ni Shelby mismo. Ngunit 100,000 taon mula noon, tunay itong lumitaw. Nagulat din si Hogarth at sinabing, "Matagal na pala akong kinukwenta ng kamahalan. Nakwento ko lang na naging maayos ang kapalaran ko nitong mga nakaraang araw." "Hogarth, ang hirap ng nangyari noon para sa iyo. May hinanakit ka pa rin ba sa Empyrean na ito?"
Dali-daling lumuhad si Hogarth at sinabing, ano ang sinasabi ng kamahalan? Ang paggamit ng ipinagbabawal na sining para kay Ferdy ay arbitraryong pagkilos ni Hogarth na nagresulta sa isang kakilakilabot na kalamidad at halos maapektuhan pa ang all-encompassing armillary seer. Ako ang makasalanan ng Stellar Hall. Bumantong hininga si Shelby at sinabing, ito ang empirye na walang silbi. Habang nagiging miyembro ng pamilyang Gia ng isang tao, lalo siyang nagiging walang magawa. Alam naman natin na malapit na ang sakuna, pero ang mapapanood lang natin itong mangyari ng walang magawa, natatakot ako. Maaabot lang natin ang kaharian ng mga ninuno, mababago na natin ang bulok sa isang mahiwagang bagay, di ba? Bumantong hininga rin si Hogarth at sinabing, ang pinakakinaiinisan ko ay ang pagdulot ng ganitong kalubang kahihinatnan, ngunit hindi ko mapigilan si Ferdy sa pag-alis. Hay! Kinamumuhian ko lang na walang kapangyarihan si Hogarth. Tahimik na nakinig si Mateo sa tabi, habang nagtatanong sa sarili. Totoo nga, hindi naman ganoon kasimple ang mga bagay-bagay noon. Ginampanan ni Hogarth ang sining ng pagsuwi sa langit at pagbabago ng kapalaran para sa isang taong nagngangalang Ferdy, sa pagnanais na maiwasan ang isang sakuna. Nakakalungkot lang na sa huli, nagdulot ito ng malaking kawalan. Gayunpaman, hindi pa rin nailigtas ni Hogarth ang buhay ni Fenky. Biglang tumingin si Shelby kay Mateo at sinabing, Junior, pumunta ka rito para sa formula ng pil ng Six-Vein Stellar Pil. Tumango si Mateo at sinabing, opo, Senior, pakibigay po ang formula ng tableta para matingnan ninyo. Hindi ko maibibigay sa iyo ang formula ng tableta ng Six-Vein Stellar Pil. Umiling si Shelby at sinabing, salamat po at simahan niyo ako, ingat lagi mga master.